yung mga nag-invite sa inyo, grupo din niya. So palakpakan nyo naman po. Salamat. Okay, excited na ba kayo? Excited na ba kayo? Kagaya ng sinabi ni Brian, ni Mark, pag sinabing 1 milyon, isang palakpak, sabay padjak, okay lang magpakabadoy? Okay lang muna magpakabadoy para naman yung mga rayuman nyo, matanggal-tanggal yan yung pagpadjak aray. Tama. Para kasi, di ba, na, may na dyan eh. May namumuo ng high blood. Di ba? Isang palakpak, sabay hiyaw, sabay padjak, sabay hiyaw ng who. Windows of opportunity, tama. Sa Tagalog, walang otang. Okay? Kasi ang pagpapalakpak daw po, nag-aalis daw po yan ng sumpa. Nag-aalis daw ng malas yan. Kaya totoo, si Willie, di ba, gusto masaya. Sa Itbulaga, gusto masaya, gusto papalakpak. May nakita na ba kayo sa Itbulaga na walang palakpakan? Ang saya! Oo! Love you, Willie! May ganun ba? So dapat masaya kasi pag masaya daw, lumalapit daw yung swerte. Tama? At pag hindi ka daw pumalakpak, mapupunta sa iyong sumpa. Totoo yan. Maghihirap yung angkan mo mula sa iyo hanggang 10th generation. Kung yung kayamanan na ipapamana, ang kahirapan na ipapamana din. Pero hindi pamana yung tawag dyan, sumpa yan. Kaya kung matagal ka ng sumpa, ito ng chance mo na mawala. Tama. Dapat malakas daw na palakpak at depende sa pangangailangan. Palakpak. Tsaka dapat tatayo. Okay ba yan? So, tayo lahat. Para maganda, para hindi tayo naantok, para mag-circulate po yung mga dugo natin. So, ladies and gentlemen, it is an honor and privilege to present to you, okay, the top one, the company, Hall of Famer po, a good friend of mine, okay, top 2 MLM leader. Okay, palakpakan po natin 1 milyon. Sabaw-sabaw kayo eh. Dapat sabay-sabay tayo, mapapahiya ako eh. Okay, 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon. Para sa akin po yan. Ready na ba kayo? Okay, totoo na to. 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, at milyon palakpak para kay Upline Joseph Lee. Pahinang mga palakpak nyo. Good morning! Sino pwedeng patulong? Yun. Sino po yung nandito kahapon, sorry. Sino po nandito nung last Friday? Pwede pong makita yung kamay. Wala ako. Oo nga, wala ako eh. Okay. Now, yun. First of all, humingi po ako ng paumanhin. Yun. Humingi po ako ng paumanhin kasi nagkaroon lang kami ng emergency meeting last week. Pagpunta ko dito, nagulat ako, tapos na, humabol pa po ako, hindi lang talaga umabot. And that is the first time din kasi ako talaga normally pag schedule ko, ayoko pong mawawala ako. Kaya lang, may-ari po nagpatawag, kaya hindi po ako makatanggi. Anyways, sisimulan po natin dito. Sino po yung first time po akong nakita? Pwede pong itaas ang kamay. Okay, now, sa mga first timer, meron po akong tanong sa inyo. Gusto kong sagutin nyo po ako. Para sa inyo, madali po bang yumaman o mahirap? Okay. Now, meron pong kasabihan sa Bible, ask and you shall receive, seek and you will find, knock and the door will be open. Ibig sabihin, anything na hingiin mo, ibibigay. Wala pong sinabing hindi. Now, pag sinabi mong mahirap yumaman, anong hinihiling mo? Okay, uulitin ko yung tanong. Madali po bang yumaman o mahirap? Okay, madali naman pala tayong kausap. Okay. Now, basically, yun ang isa pinakatotoo sa buhay. Now, parang ganito po yan eh. Sa mga first timer din po ulit, may isa lang pong tanong sa inyo, last na tanong na to. Kung magluluto po kayo ng scrambled egg at hindi nyo babasagin ng itlog, paano po kayo magluluto? Ilalaga. Hindi, ulitin ang tanong. Paano ka magluluto ng scrambled egg nang hindi mo babasagin ng itlog?
Ginanon? Hindi naman naluto. Ginanon mo lang eh. Ano po? Senda ng apoy. Ano yan? Parang pasalod. Senda ng apoy. Okay yun na. Ini-imagine ko. Paano nga ba yun? Okay. Ano? Siret? Okay. Ulitin ko tanong ha. Paano ka magluluto ng scrambled egg nang hindi mo babasagin ng itlog? Simple lang. Ipabasag mo sa iba, saka mo lutuin. Okay. Now, ganun ang buhay. Minsan we're always thinking ng komplikadong sagot sa simpleng tanong, kaya tayo nahihirapan sa buhay. Lahat tayo gusto natin yumaman, walang taong ayaw yumaman. But the problem is ganito. Nandito ka sa Ortigas, gusto mo pumunta ng Cubao. Sumakay ka ng van papuntang Pasay, sana ka makakarating. Okay, ulitin ko, nandito ako sa Ortigas, nagdadasal ako gabi-gabi, Lord, gusto kong pumunta ng Cubao. Umaga, tanghali, gabi ang dasal ko, Lord, gusto kong pumunta ng Cubao. Nung sasakay na ako, sumakay pa rin ako ng van papuntang Pasay. Saan ako makakarating? Exactly. Lahat po tayo nagdadasal everyday na gusto natin magbago buhay natin, gusto natin yumaman. Pero kung hindi mo babaguhin ang ginagawa mo, for sure, hindi rin magbabago buhay mo. Wala po yung pinagkaiba sa gusto ko ng mag-diet. Sisimulan ko na bukas. Pansinin mo yung hindi ka naman nagsisimula, nag-goal ka lang, nagbabago ba buhay mo? Hindi. And ganun din ang buhay. Kung gusto mo may mangyaring pagbabago sa'yo, dapat meron kang baguhin. Sabi nga ni Albert Einstein, if you keep on doing the same things and you're expecting different result, that is insanity. Now, pag-uusapan natin dito, paano pwede po magbago buhay nyo? And mamaya po, after po ng talk ko, lagi ko po itong ginagawa, mag-i-entertain po ako ng at least 3 question. Kung meron po kayong tanong sa mga na-discuss ko, kung meron po ako mga nasagasaan na principle sa buhay ninyo, pwede po kayo magtanong mamaya, just raise your hand and sasagutin ko. Clear po ba tayo? Yes. Okay. Now, if you want to become rich, the first thing na kailangan mo lang gawin is lakihan mo yung tinatawag na psychological wallet. Ano yung psychological wallet? Siya ang capacity ng brain mo kung pwede kang maging mayaman or hindi. Example, empleyado ka, ang sweldo mo 10,000 isang buwan. Every month yan ang sweldo mo. Isang araw napakaganda ng gising ng boss mo, dinagdagan ka ng additional 10,000. Magkano lahat yan? Anong mararamdaman mo kung ang sweldo mo from 10,000 biglang naging 20,000? Of course, you will be happy. Consciously nagiging masaya ka, but subconsciously nagpapanik ka. Bakit ka magpapanik? Kasi ang 10,000 per month ang tawag dyan normal. Kung normal ang 10,000 per month, anong tawag sa 20,000? Abnormal. At lahat tayo gusto natin maging, ay kayo lang po. Okay. Siyempre, ito, clear ko ha. Gusto natin kumita nito. Obviously. Pero the moment na sanay ka na ang sweldo mo 10,000, biglang naging 20,000, wala kang ibang gagawin. Bibili ka ng bagong damit, bibili ka ng bagong phone, or ite-text mga kaibigan mo, oy friend, nasan kayo, magpakita kayo sa akin, marami akong pera ngayon, manglilibre ako. In short, uubusin mo to para bumalik ka saan? Tanong, ginagawa po ba natin? Naalala nyo po ba pag nakakatanggap ka ng Christmas bonus na pera? Di ba pagkalapag sa kami ng Christmas bonus nung 13-month pay mo, para kang nakukuryente, hindi mo maintindihan na dapat magastos mo at magastos mo. Tama, mali. Now, what if ang gusto mong kitain, gusto mong kumita ng 100,000 per month? Yan ang gusto mong kitain. Ang nangyari sa'yo, sweldo mo 10,000 pero biglang naging 20,000. Kaya lang gusto mong kitain 100,000. Tanong, manglilibre ka ba? Bibili ka ba ng bagong damit? Anong gagawin mo? Magsusumikap ka pa para yung kita mo umabot ng... In short, if you want to become rich, the first thing na kailangan nyo lang pong gawin, lakihan nyo yung tinatawag na pangarap. Don't ever believe sa mga taong magsasabi sa inyo na kung mangangarap ka rin lang naman, dapat mababa lang. Para kung hindi mo man makuha, okay lang. Kung ako tatanungin nyo, kung mangangarap ka rin lang naman, itodo mo na yung taas. Yun na nga lang ang libre sa panahon ngayon, titipirin mo pa. Diba? Kung mangangarap ka, sige, tuloy nyo po. Kung mangangarap ka ng kotse, Ferrari na, Lambo na, Porsche na, sumablay ka man, bumagsak ka Civic, Vios, at least nakakotse ka pa rin. Diba? Kisa pangarap mo motor. Pag sumablay ka sa motor, munting bike ang babagsakan mo. Guys,
What more yung iba na ang pangarap, sana maging regular ako sa trabaho. Ano ngayon kung regular ka kung wala ka pa rin naman na isi-save? Okay yung tunog nyo. Okay. Now, end of the day, guys, we need to be practical. Sige po. Okay. Now, ang point ko parang ganito yan eh. Kailangan natin maging practical enough na alam nyo bakit ang nag-a-abroad nakakaipon? It's not because dahil sa dollar ang kinikita nila. Always remember, if you're earning dollar, still you're spending dollar. Kaya lang sila nakakaipon kasi nagbabagong ugali ng Pilipino pag nasa abroad. Pag kukulang ang kita nila sa first job nila, anong ginagawa nila? Naghahanap ng second job. Pag kulang pa rin, naghahanap ng third job. Sa Philippines, pag kulang ang kita mo sa first job mo, nagrarally sa EDSA. Pag maraming pera sa abroad, tinatago. Pag sa Pilipinas, maraming pera, tigil mundo niyan. Uubusin mo na yung pera. Pag naubos, ka na naman kakayod. Tama, mali. Now, in short guys, ang number one nyo lang kailangan gawin, lakihan nyo pangarap nyo. Kasi mas malaki ang dreams mo, mas malaki magiging effort mo, at ikaw mismo, mas maghahanap ka ng mas magagandang klaseng opportunity. Secondly, napakarami po natin paniniwala sa buhay natin na yun po ang nagiging reason bakit tayo nahihirapan umasenso sa life. When I was in my high school days, ang kinikita ko po, I'm already earning 8,000 per month. High school student, 8,000 isang buwan, malaki, maliit. Napakalaki. Ang tanong, paano ako kumikita ng 8,000? Simple lang po. Ang business po namin sa Bicol, mga jeep na nagpapasada. Yung father ko po is operator ng jeep, ako po yung pinapakuha niya ng boundary tuwing gabi. Isang araw, may driver na lumapit sa akin. Sabi niya, Joseph, pautangin mo nga ako ng 500 pesos. Sabi ko, ayoko. Kaya alam mo lang sinabing magic word, Joseph, pag pinautang mo ka ng 500, after 1 month, ang ibabalik ko 600. Magkano tubo ko? Hindi po ako ipogretong tao. Pagbentahin mo ako ng bra at panty, kung doon ako yayaman, yun ang gagawin ko. Kasi for me, mas importante po ang laman ng bulsa ko kaysa sa ganda ng tawag sa akin. Marami pong tinatawag na manager. Wala naman money, puro lang jer. Diba? Sa mga Bisaya po, isang jer lang sinabi ko, hindi po dalawa ha. Baka iba po maisip nyo. Now, balik po tayo dito. Tukad the store shirt, pinautang ko driver namin. Sabi ko, napagandang opportunity. Bakit? Mamili ka. Kung meron kang 500, ilagay mo sa bangko. After 1 year, 500 pa rin naman yan eh. Ilagay mo yan sa alkansya na 500 mo. Pag yung kapatid mo magaling gumamit ng ting-ting, ubos yung 500 mo. Ano ko po kasi nangyari sa akin to, high school ako, save ako ng pera, tumatagal gumagaan ng gumagaan, yung pala yung ate ko nahuli ko, ginagano ng ginagano. Okay, now, balik tayo dito. Doon ko nalaman, pag nagpapautang ka, nagiging sikat ka. Dumating po sa point na lahat ng driver namin, meron kaming 12 na driver, lahat po sila nangungutang na sa akin. Dumating din po sa point, office mates ng ate ko, nangungutang na rin sa akin. Even po yung sa mayor's office sa lugar namin. Sa dami po ng nangungutang sa akin, I'm already earning 8,000 per month. Now, biglang isang araw, may matandang lumapit sa akin. Sabi niya, Iho, tigilan mo na ginagawa mo. Kinabahan po ako bigla kasi ang turo po sa akin ng magulang ko makinig, sumunod sa matatanda. Matanda po yung nagsasabi sa akin. Sabi ko, tita, bakit ko po ititigil to? Sabi niya, hindi mo ba alam kung anong tawag sa ginagawa mo? Sabi ko, ano po yun? Sabi niya, 5-6. Sabi ko, ano naman po ang masama sa 5-6? Ay, naku, Iho, since ang tubo mo, 20% per month. Lahat ng nagpapa 5-6, nandito ka pa sa mundo. Yung kaluluwa mo, sinusunog na sa impyerno. Imaginein mo, sabihan ka ng ganyan. Kung makita niyo pa yung mukha niyo, talagang impyerno, wag ganun pa. Akala mo nang galing dun eh. Okay. Now, don't get me wrong. I really do believe we need to respect and love yung nakakatanda sa akin, but I really don't believe na kailangan natin sundin sila sa lahat ng bagay. Ako, ang paniniwala ko sa buhay, listen to all advice, but be very careful kung anong advice ang susundin nyo. Hindi po ibig sabihin matanda sila, matalino sila, kasi hindi naman lahat ng tumatanda, kumbaga, magkakaroon ng alam, parang ganito yan eh. Kahit ikaw pa ang cum laude ng UP, pag nasira ang inodoro nyo, sa tubero ka pa rin naman pupunta eh. Tama, mali. In short, limited ang knowledge ng bawat isa sa atin. Naghanap ako ng comparison. Bakit? Ayoko kaya mawala yung 8,000 ko. Maraming tao sa labas, pipigilan ka po nila sa pangarap mo, but in the end, pag nagkakaproblema ka, hindi ka naman nila tutulungan.
In short, bakit maraming tao hindi nila makuha yung gusto nila sa buhay? Kasi masyado nilang iniisip yung sasabihin ng ibang tao. Sometimes we're willing to sacrifice our own dreams para lang sa ibang tao. Ano na lang masasabi nila? Now, naghanap ako ng comparison. Meron po akong na-meet na kaibigan ko. Ang business niya po nagluluto ng pansit. Ang kapital niya po 100 pesos. Bibili po siyang konting pansit, konting karne, konting gulay. After niya pong mailuto, na ibebenta niya ng 300. Magkano tubo niya? 200. Doon po ako nagtanong sa sarili ko, kung yung kaluluwa ko sinusunog na sa impyerno, ano na lang kaya yung kaibigan ko? Masama ang 5-6 kasi ang tubo 20% per month. Yung kaibigan ko po ang tubo 200% per day. Sabi ko siguro ninunuclear na sa impyerno yung kaluluwa niya. But guys, this is one of the famous belief na hanggang ngayon sinusunod natin, pero wala ka pong makukuhang matinong sagot kung saan to nanggaling. Pag tinanong mo yung matatanda saan to nanggaling, ang sasabihin lang sa'yo, sabi yan sa amin ng matatanda. Tanungin mo ulit yung matatanda, anong sasabihin din sa'yo? Sabi rin sa amin ng matatanda. Ngayon wala ka nang matatanungan, bakit? Yung matatanda ng matatanda, namatay na lahat. In short, wala ka nang pupuntahan. Okay, now, bigyan ko kayo ng example ng until now na ginagawa natin na pag ina-analyze, so medyo nakakatawa. Example, imaginein mo TV to. Kung TV to at lahat kayo nanonood at dadaan ako, paano ako dadaan? Yuyuko ako, excuse me po. Ginagawa po ba natin yan? Yes. Bakit kailangan mo pang yumuko? Ba't hindi ka nalang maglakad ng maayos? Excuse me po, di ba mas mabilis ka pang nawala nung naglakad ka ng maayos? Tama, mali. Sabi ng iba, kaya naman kami yumuyuko para hindi maistorba yung TV. Kahit naman ako yumuko, susundan nyo pa rin naman ako habang naglalakad ako Di ba minsan alagpas na nga, saan kaya pupunta yun? Ginagawa hindi. Bakit natin ginagawa? Sabi ng matatanda, okay, bigyan ko pa ng isang sample. Masamang magbayad ng utang pag o anong koneksyon ng liwanag at dilim sa pagbabayad mo ng utang mo? Bakit nung nangungutang ka, walang gabi-gabi? Bakit nung bayaran, meron na? Okay, now isa pang example. Ang isa daw pong mayaman, pagpupunta sa kaharian ng langit, dadaan sa butas ng... Kung naniniwala ka sa paniniwalang yun, papangarapin mo pa bang yumaman? Naalala nyo po ba kung paano natin dinila-dilaan yung sinulid at pinapasok sa karayom? Madali o mahirap? Kung yung sinulid nga nahirapan ka, subukan mo pa kaya katawan ipasok mo sa karayom, di lalong imposible yun. Now, ano ang point ko guys? We need to be very careful sa paniniwala natin kasi napakalaki po ng impact niya para sa buhay natin. Gusto niyo po bang yumaman? Yes. Sino po ang gustong yumaman? Pwede pong itaas ang kamay. Okay, thank you po sa mga nagtaas. Now, ito point ko. If you really want to become rich, the first thing na kailangan nyo pong gawin is stop watching soap opera. Kaya nyo ba? Simula sa araw na to, huwag ka nang manood ng soap opera. Tanong, bakit? Kasi po sa soap opera, ang bida laging mahirap. Yung bida, laging inaapi ng binan niya, nag-aaway sila ng binan niya, nagko-commute palagi, nahihirapan sa buhay. Yung kontrabida, mayaman, mabango, nakakotse, mataray, masama ugali. Kung yun ang nagiging portrayal mo ng mayayaman, anong pumapasok sa isip mo? Di habang naghihirap ka, nag-aaway kayo ng binan mo, napuputulan ka ng kuryente, lagi kang sumasakay ng jeep, di ba subconsciously tuwang-tuwa ka kasi feeling mo, ikaw yung artistang lagi mong pinapanood. Kaya dapat kayo mismo yung ina-idolize nyo, dapat maging clear kayo na maganda. Bottom line is, may mayaman na mabuti ang ugali, may mayaman na hindi mabuti ang ugali, and the same with mahirap. Okay, now, lastly. Number 1, anong una nyo kailangan gawin? Lakihan nyo, pangarap nyo. Number 2, ang dapat nyong gawin? Hindi po lahat ng paniniwala na inaipasa sa atin dapat natin sundin. Lastly, lahat po tayo may tinatawag na pangarap. And for us to get our dreams, you only have 2 choice. Pwede kang maging empleyado, pwede kang maging negosyante. Gusto ko po sagutin nyo ako ng sabay-sabay. Sinong pumapasok araw-araw? Empleyado, negosyante?
Sinong napapagalitan? Empleyado, negosyante. Sinong may bandiklang? Empleyado, negosyante. Sino may magandang sasakyan? Empleyado, negosyante. Sino may magandang bahay? Empleyado, negosyante. Alin ang mas maganda dito sa dalawa? Empleyado, negosyante. Okay, sino po ang first time na umattend na nag-aaral pa? College student. Sige po, sino po nag-aaral? Kayo na lang po. Anong pangalan nyo, sir? Joseph. Okay. Gulat naman ako sa'yo. Okay. Tukayo. Anong course mo? Chemistry. Okay. Pagka-graduate mo, anong gagawin mo? Forensic. Ano yun? Okay. Pag ganun, anong tawag sa'yo? Hindi. Paghahanap ka pa rin ng trabaho. Okay, now. Pansinin nyo po gaano tayo ka-weirdo. Sinong pumapasok araw-araw? Empleyado. Sinong napapagalitan? Empleyado. Sino may bandiclock? Empleyado. Sino may magandang sasakyan? Negosyante. Sino may magandang bahay? Negosyante. Alin ang mas maganda dito sa dalawa? Okay. Tukayo, ano ulit gagawin pagka-graduate mo? Pansin mo sagot niya. Alam mo sagot niya kung narinig niya sa'yo. Ganun nga po maghahanap ng trabaho. Now, this is my question. Lahat tayo ng sagot iisa. Lahat ng pangit nandito. Lahat ng maganda nandito. Anong gagawin pag graduate mo? Ito. Question is why? Lahat tayo alam natin ang sagot, pero bakit lahat tayo dito nagsisiksikan? May sumagot sa akin, you know what, Joseph? Gusto ko naman magtayo ng business, but the problem is I don't have money. Now guys, you don't need money for you to start a business. Alam niyo po ba na kung ibibase yung pinakalahat na nagsimula na mayayaman ngayon, halos nagsimula din po sila sa wala. Kung ang batayan mo na pagiging magaling na negosyante is pera, sana lahat po nang nanalo sa loto lalong naging mayaman. Sana lahat po nang nag-a-abroad, hindi na po umuwi pa hindi na bumalik pa ng abroad. But the question is, bakit ganon? Now, kaya tayo nagsisiksikan dito, it's not because we don't have money. Kaya tayo nagsisiksikan dito dahil sa mahiwagang advice na to. Sabi ng magulang natin sa atin, number 1, anak, go to school. Number 2, anak, study hard. Number 3, anak, find a job. Tatagalog ko po para ramdam natin lahat. Sabi ng magulang natin sa atin, anak, pumasok ka ng school. Mag-aral ka ng mabuti. Kasi pag nakapag-aral ka ng mabuti, makakakuha ka ng mataas na grado, makakahanap ka ng magandang trabaho, at matutupad mo lahat ng pangarap mo. Hallelujah. Sa mga estudyanteng nandito, question, ito po bang advice na magulang nyo sa inyo? Sa mga magulang pong nandito ngayon, ito rin po bang advice ng magulang nyo sa inyo? Sa magulang, ito pa rin po ang advice, kaya lang ang panahon po noon, sa panahon po ngayon, ang laki na ng pinagbago. Noong unang panahon po, habang tumatagal ka sa trabaho mo, lalong tumatas ang sweldo mo, lalo ka nagiging importante sa company. But sa panahon ngayon, habang tumatagal ka sa trabaho mo, pinagpaplanuhan ka masyado ng boss mo kung paano ka sisipain at papalitan ka ng contractual. This is a good advice. Yes, noon. Naalala nyo po ba noon, sabi ng parents natin 15 years ago, nagpapabili tayo ng cellphone, sabi ng magulang natin, hindi yan importante. Yan na cellphone na yan, luho lang yan sa katawan. Nabuhay kami na walang cellphone, mabubuhay din kayo na walang cellphone. After 15 years, yung magulang mo ngayon, nagtitext na. Ano yung point ko, guys? The only constant thing on earth is change. Now, before ituloy ko yung pangatlong source ng income, gusto ko munang magkakilanlan tayo ng konti. Okay? Sino po yung first time na umattend? Pwede pong itaas ang kamay. Okay, sa mga first timer, meron lang pong itatanong sa inyo. What is the worst 2 days of the year? Pinakawalang dalawang kwentang araw sa isang taon. First timer, guess, dalawang pinakawalang kwentang araw sa isang taon.
Sino pong gustong mag-try? Wala naman po tong grade. Okay lang po magkamali kayo. Ano po yan? November 1. Okay. Huwag kayo mag-react. Paniniwala niya yon. Okay. Sige, sino pa pong gustong maghula? December 25 sa New Year. Okay. May kwenta din naman yon para gumastos tayo. Hindi, joke lang. Ano po? Yesterday to. Member ka na, hindi ka ng first timer. Batukan kita eh. Okay, now. ang yabang pa na sagot niya, yesterday and tomorrow. Member siya, downline ko eh. Okay. Okay. Now that is true. Ang pinakawalang kwentang araw sa dalawang araw sa isang taon, it's yesterday and tomorrow. Yesterday, why? It's already done. It will never define who you are. Lahat tayo may pagkakamali sa buhay. We need to accept it and we need to forgive yung sarili natin. Secondly, yung tomorrow. Masyado tayo minsan, magiging masaya ako bukas. Magiging masaya ako pag nagkakotse ako, pag naging mayaman ako. Paano kung di ka makarating? Masyado natin inaantay yung future. Tanong, sigurado ka bang makakarating doon? Para ngayon, nandito ka sa seminar room, nakaupo ka dyan, ang isip mo na sa future. Ano yun? Ang tagal naman matapos. Ano bang meron sa bahay mo? Araw-araw ka naman doon umuwi Nagbabago ba buhay mo? Hindi. Now, sometimes we keep on praying na gusto natin magbago buhay natin, but end of the day, the moment nagkakaroon tayo ng mga ganitong klaseng sa buhay natin, gusto naman natin patakasin. Now guys, may hihilingin lang po ako sa inyo. Hindi ko po alam kung may mga taong binagyo dito. Sino mga binagyo? Okay, nung binagyo po kayo, masaya, malungkot? Bakit? Wala ng bahay. Malay mo kasi nagdadasal ka na gusto mong palitan yung bahay mo, kaya tinanggal yung luma. Okay. Now, ito point ko. Hindi ko po maramdaman anong nangyayari sa crowd. Ba't ang lungkot nyo? Ang bigat ng energy, lalo ditong part. Oo, seryoso. Nakakaramdam po ako ng kakaiba. May nakikita po ditong part na parang ang bibigat. And para sa akin po kasi ang power ng speaker nasa audience. Okay. Now, gusto ko maging healthy yung ambience ng lugar na to. Kailangan ko po ng powers nyo. Kailangan ko po ng energy ninyo. Sana pag may konting tanong ako, meron naman kayong konting sagot. Clear po ba tayo doon? Yes. O, ang hirap naman po nagsasalita. Ang dami-dami nyo, walang sumasagot sa akin. Di ba? Nakakatakot naman yon. Now, kasi ako gusto ko the moment nagtotalk ako, gusto ko laging binibigay ng sobra-sobrang todo. Hindi po ako nagtotalk for the sake of mag-talk. Unang-una, we're not getting paid para mag-talk sa harapan nyo. This is my passion. At ang gusto ko mang-inspire ng ibang tao. Now, ito challenge ko. Kung ngayon nandun yung doubt, ngayon nandun yung parang, tama, pinagsasabi or hindi, konting tanggalin mo natin yan. I-judge mo ako after ng talk. Clear po ba yon? Yes. Iiling ko lang, makasabay ka lang muna sa agos. Pag may konting palakpak, pwede kayong pumalakpak. Clear po ba yon? Yes. Pag may tanong, konting sagot. Clear? Ayun, medyo nakakuha na po natin ng konti. Pero sana mas maging attentive pa po ang audience nyo, ang audience natin para mas maging magandang flow. Clear? Yes. Okay, now, balik po tayo dito. We have third choice para kumita ng pera. This is what we call networking. Maraming taong skeptic at negative sa networking, hindi dahil sa pangit ang networking. Nagkataon lang po kasi na walang nagsabi sa atin na anak, mag-aral ka ng mabuti. Pagka-graduate mo anak, mag-networking ka. Bakit walang magulang na nagsabi na mag-networking tayo? You cannot blame our parents kasi pinanganak po sila nung panahon na wala pa pong networking. We are the first generation na pinapakita po natin sa ibang tao na maganda po ang networking. Magbilang ka 5 to 10 years from now, makakarinig ka po ng mga tao na pag tinanong bakit ka nagde-networking, kasi yung lolo ko networker. Kasi yung tito ko nag-networking, nagbago buhay namin, kaya ako nagde-networking ngayon. Kaya wag ka pong mag-expect bakit wala pang mga kabataan or wala naman masyadong matatanda na ang purpose sila, bakit hindi nila alam ang networking. Kasi nga, iba panahon natin. Okay, now, ito tanong sa akin ng iba. Joseph, ang dami pang sinasabi. Ang problema sa networking, hindi lahat ng sumasali yung mayaman. Totoo po yun, inaamin ko rin po, hindi po talaga lahat ng sumasali ito yung mayaman. Kasi hindi rin po lahat ng nag-aaral, gumagraduate. Hindi po lahat ng nagtaya sa loto, nanalo. Hindi rin po lahat ng nag-take ng board exam, bumukas. Hindi po lahat ng umibig, naging magandang kinahinatnan. Di ba? Yeah. Now, ano yung point ko? Now guys,
That is life. Now, may nagsabi sa akin, ang pangit dyan sa networking, ang pinapayaman nyo lang, nasa taas. Yan ang hindi ko po maintindihan sa mga tao. Anong meron sa taas at galit ka na kumikita sila? Mag-networking ka or hindi? Huwag ka mag-networking. Nung pinanganak ka sa hospital, sinong kumita? Hospital, nasa taas mo. Nung nag-aral ka, sinong kumita? School, nasa taas mo. Nung nagtrabaho ka, sinong kumita? Boss mo, nasa taas mo. Nung namatay ka, sinong kumita? Funerarian, nasa taas mo. In short, kahit anong gawin mo sa mundong to, bumili ka ng damit, sumakay ka ng jeep, meron kumikita. Gusto mong walang kumikita sa effort mo, lumipat ka ng ibang planeta, magsulok ka doon. Now guys, ito yung pinaka bottom line. For me, itong tatlong to, they are all the same. Wala po silang pagkakaiba. The only difference is, lahat sila papunta sa pangarap mo. Ang pagkakaiba lang ganito. Ang employment, pag pupunta ka sa pangarap at ginamit mong employment, para ka pong naglalakad, papunta sa pangarap mo. Pag ginamit mo po yung business, para ka pong nagdadrive, papunta sa pangarap mo. Pag ginamit mo po to, para kang lumilipad, papunta sa pangarap mo. And ako, naging practical lang ako. Bakit ka po maglalakad kung pwede ka mag-drive? Bakit ka magdadrive kung pwede kang lumipad? I really don't believe sa kasabi na life begins at 40. Bakit mo aantayin magsimula ang buhay mo kung kailan ka 40? Kung pwede ka naman magsimula habang bata ka pa. Diba, guys? May nagsabi sa akin na life begins at 40. Ito naman ang sagot ko. Aantayin ko ba bang 40 mag-40 ako bago ako yumaman? Paano kung pwede naman ako yumaman habang bata pa? You need to be very careful sa mga nagsasabi no. Ang tawag ko dun bitter. Ano yung bitter? Parang ganito. Nakakita ng mangga. Ang lalaki ng bunga. Hindi siya marunong umakyat. Tapos sinabi niya sa nasa lubong niya, di yan matamis. Di ba maraming ganun na tao na perket nag-fail sila sa buhay nila, nandadamay ng ibang tao. Kaya you need to be very careful kasi bakit? End of the day, lahat tayo gusto natin kung kahit sino naman, kung tanungin ka kung kailan mo gustong yumaman, the answer always now. Sa mga dalaga, kailan nyo gustong pumunta ng Boracay at mag-two-piece, tapos magtatatakbo ka dun kung kailan 40 ka na. Di ba? Imaginein mo, naka-two-piece ka, 40 ka, tumatakbo ka, parang hahabulin ng plancha, uy, gusot-gusot ka na. Diba? This is the major reason bakit tayo nahihirapan kumita ng pera. It's not because dahil sa mahirap kumita ng pera. It's simply because ang ginagamit mo yung uso pa ng unang panahon. Pag manonood ka ng pelikula before, ang gamit mo, VHS, tama ba? Tama. Hindi, sorry. Betamax, VHS, CD at DVD. Ngayon po lahat tayo, DVD na. Pag makikinig ka ng music, ang gamit mo before, plaka, sumunod cassette tape, ngayon po, CD, sumunod, MP3. Pag magkukuha ka ng tubig before, balon, lalabas ka pa ng bahay nyo, pupunta ka sa balon, gaganon-ganon ka ng kahoy. Sumunod, poso. After poso, ngayon meron ng gripo. Pag gusto mong maligo ng mainit, dati kailangan pang initin sa takore, ngayon meron ng hot shower or heater. Kung aakit kayo ng elevator, aakit kayo ng building, stairs o elevator, kung maghuhukay kayo, pala o backhoe, yun ang naging problema sa atin lahat. Pinapili ka na pala o backhoe, kutsara. Tapos you're asking bakit ka nahihirapan yumaman. It's not because dahil sa mahirap yumaman, it's simply because ang ginagamit mo yung uso pa ng unang panahon. Way back 1940s, 1950s, if you're working, automatic napakagandang desisyon yun. Bakit? Sigurado maganda buhay ng buong pamilya mo. Sa panahon ngayon, if you're working, good luck. Good luck sa mangyayari sa inyo. Okay, now, itong tatlong to may tatanong sa inyo. Sa employment, business at networking, alin ang may pinakamahal na kapital? Employment, business o networking? Hindi po tama na ang pinakamahal is business. Kaya po ang networking nagiging baduy sa ibang tao kasi nga mura po ang membership. At isa pa, kahit sino pwedeng sumali. Kaya minsan ang iba parang okay sana, kaya lang kahit sino pwedeng sumali. But bottom line guys, ang business hindi siya ang pinakamahal. Ang may pinakamahal na kapital, employment. Anong kapital sa empleyado? Di pa mag-a-apply lang kami. Yun ang nakikita lang natin, yung pag-apply.
Pero the whole itself, ano ba ang kapital para maging empleyado? Number 1, 14 years. Nag-aaral ka, elementary, high school, college. Number 2, tuition fee. Nagbayad ng sangkaterbang tuition fee, magulang mo sa'yo. Number 3, nagsunog tayo ng kilay, kaaral ng more than 80% sa pinag-aralan natin. Hanggang ngayon, hindi mo alam kung saan mo gagamitin. Naalala nyo po ba nung nag-aaral tayo? Buhay ng may buhay, pinakailaman natin. History. Kailan pinanganak si Andres Bonifacio, kailan namatay si Andres Bonifacio. Hindi mo kaano-ano yung tao, pinagpapakialaman mo buhay niya. Ito pa. Hindi na tayo nag-move on sa taong to. Naging topic na ng elementary, topic ng high school, topic ng college. Sa pangalang Dr. Jose Rizal. Wala po akong against sa kanya, pero parang karelasyon lang po yan. Hindi mo ma-appreciate yung current na karelasyon mo kung hanggang ngayon ang nasa isip mo yung ex mo. Tama po ba? Now guys, paano mag-move forward ang buhay ng Pilipino kung ang pinag-uusapan natin hanggang ngayon? No limit ang hearing, el filibusterismo, gungbursa, Basilio Crispin. Sino yung nakapulot ng isang tsinelas ni Rizal na tinapon sa ilog? Now guys, how I wish, wishful thinking. What if first year pasalamatan si Dr. Jose Rizal sa lahat ng nagawa niya. Second year, tanggalin mo yung Jose Rizal. Second year, palitan. Instead na buhay ni Rizal, palitan. Buhay ni Mang Inasal. Paano si Mang Inasal nangutang ng 2 million? Nagtayo ng Mang Inasal after several years na ibenta niya ng 2 billion pesos sa Jollibee yung Mang Inasal. Sumunod na taon, buhay ni Gokong Wei. Paano isang Chinese na bata na nagtutulak ng kariton sa Cebu City, nakaipon ng pera. Ngayon siya may-ari po ng Robinson, siya may-ari ng Cebu Pacific. Sumunod na taon, buhay ni Lucio Tan. Paano isang bata ni walang pambili ng sapatos, nag-aaral ng college, nakatsinelas lang siya. Siya lang nag-iisang nakatsinelas kasi ultimo yung peres niya, hindi siya kayang bentahan or bilhan ng sapatos. But after several years, si Lucio Tan po may-ari ngayon ng ano po? Kita yung jigila. Si Lucio Tan po may-ari ng Allied Bank, may-ari ng Fortune Tobacco. Dati siya pong isa pinaka-major stockholder ng PAL. Sumunod na taon, buhay ni Henry C. Henry C. dati pong tagalinis ng sapatos. Naglilinis lang siya ng sapatos, nakaipon, nagtayo ng tindahan ng sapatos, nakaipon, nagtayo ng SM. Kaya po ang SM Shoe Mart. At right now po, meron tinatayong pinakamalaking mall sa buong mundo na tinatayo sa China ng may-ari mismo si Henry C. Now guys, this is my question. What if taon-taon yun ang pinag-uusapan natin? Di ba kahit mahirap ka, kahit wala kang pambili ng sapatos, kung taon-taon yun ang pinag-uusapan, di ba kada taon nabubuhayan ka, lumalakas ang loob mo na kung nagawa nga nilang magbago buhay nila, kaya ko rin. But the problem is, ang pinag-uusapan natin, halos hindi mo ma-connect. Naalala nyo pa, I'm sure dinugo tayo lahat dito sa subject na algebra. Yung letra sa number, pinagpapa-plus. 1A plus 2B equals 3B. Buong buhay mo, kailan mo yung nagamit? Pabili ng ticket sa MRT to 1A, ito sukli mo 2B. Di ba wala naman ganon? Now guys, ito pinaka-point ko. Now, ito ang pinaka-point ko. Number 1, lahat po tayo nasabihan na if you're going to study very, very hard, gaganda buhay mo. When we were young, kailangan natin i-sacrifice yung tinatawag na happiness. Ang sarap matulog, gigisingin ka kasi kailangan mo nang pumasok. Hindi ka pa inaantok, matutulugin ka na kasi kailangan mo pumasok. Yung subject nga, hindi maituro lahat ng iisang teacher, pero pinipilit nilang estudyante pag-aralan lahat ng subject. Di ba how ironic? Ulitin ko Nung nag-aaral tayo, kailangan natin mapag-aralan lahat ng subject. Pero kada subject, iba-iba teacher natin. Kung yung teacher nga hindi ma-memorize lahat ng subject, bakit tayo kailangan natin i-memorize lahat?
Now, lagi ka pang tatakutin. Pag hindi ka nag-aral, hindi ka pupunta, hindi magiging maganda buhay mo. Minsan, pati nga pagpunta sa impyerno, pinantakot na eh. Sige, tumayo ka ng tayo, hindi ka pupunta ng langit. Di ba may mga ganon? Now, masyado tayong tinakot na end of the day, lahat po tayo nagtiyaga. Lahat tayo, ginawa natin yung lahat ng bagay just to finish school. Nung nag-graduate ka at umaakyat ka sa entablado, at naglalakad ka at humarap ka sa mga classmate mo, habang ginagano na yung lubid sa ulo mo, sabi mo, this is it. Ito na ang simula ng araw na puputulin ko yung paghihirap ng pamilya namin. Simula sa araw na to, hindi na kami maghihirap. Natapos ko lahat ng klaseng paghihirap. Ngayon graduate na ako. Ito na ang simula ng pagbabago ng buhay namin. Nung nag-apply ka ng trabaho, ang daming hindi sinabi sa'yo. Logo sa logo ng school nag-aaway. Ateneo, Lasal, UP, taga-probinsya, logo mo, hindi pa tinitingnan resume mo, tumiklop ka na dahil sa logo ng kasabayan mo. Sabi nila, maging matalino ka lang, gaganda na buhay mo, graduate ka cum laude. Sobrang talino mo, ni minsan di ka nag-absent, lahat ng exam pinerfect mo. Ang taas ngayon ang tiwala mo sa sarili mo. Nung mag-a-apply ka ng trabaho, may nakita kang requirements with pleasing personality. Paano kung yung itsura mo hindi na uso? Lahat ng pinag-aralan mo tumiklop dahil lang sa itsura mo. At guys, reality bites, mas madali pong matanggap sa trabaho ang maitsura kaysa sa walang tsura. Sample, gaano po tayo ka-judgmental? TV to, nanonood tayo ng TV lahat. Biglang meron balita, may inakusahang ng rape, pinakita yung muka, pangit. Anong nasa isip mo lahat? Guilty. Di ba? Mali, tama. Di ba gano'n? Ito, bilang example, gwapong-gwapo yung lalaki, pangit na pangit yung babae, nag-file ng rape. Ano nasa isip nyo? Nampepera lang yan. Tama, mali. Okay, now, don't worry po sa mga gusto na pong umuwi. I'm one of the fastest na pagpipresent po ng marketing plan. Pipresent ko lang po to. After that, it's already done. Okay, kaya kung uwing-uwi ka na, wag po kayo mag-alala. Ang lakas ng ulan sa labas. Bumaha na po. Kaya antayin na lang. Joke lang po. Okay. Now, for you to start up sa business po namin, you just need to buy the package. Ang package po namin, ang halaga is 7,980 pesos. Okay? Don't worry po, hindi po namin job. Kung wala ka pong 8,000, okay lang po yan. Matagal ka naman ganyan. Huwag ka nang nabibigla. Okay? Now, okay. Now, ang trabaho ko lang is to present the business. If you want to do the business, you're welcome. If you're not, okay lang din po. That is life. Okay, now, ang tanong, ano ang kapalit ng 7,980? Ang kapalit po niya, number 1, bibigyan po namin kayo ng products. At napakaswerte nyo, bakit? Meron na po ngayon tinatawag na 4 na package. Mamimili ka na lang po sa iba't ibang product. May isa nga po ang kapalit, halos 6,800. Okay, i-round off ko na lang para mas mabilis. Sabihin mo merong ang halos 6,500 worth na products na binalik. Technically, ang kinapital mo lang talaga, magkano? 1,000. Sige nga, 480. Technically, yan talang kapital mo. Now, saan ka nakakita ng business na halos ito lang kapital mo? Halos pinunload mo lang yan, halos pinambili mo lang ng kung ano-ano. Now, sabi sa akin, Joseph, kung yung produkto worth 6,500, saan napunta naman yung 1,480 ko? Napunta po yung 1,480 nyo. Number 2, napunta po sa insurance. Kaya kung meron po kayong alagang batugan, walang ibang alam gawin, kumain, matulog, manghingi ng pera, kumain, matulog, manghingi ng pera. Dali nyo po sila dito, i-member nyo. Pag na-member nyo po, magkakaroon ka ng 200,000 personal accident insurance. Gawin nyo po sa kanila, pagtawid nyo dyan sa EDSA, itulak nyo. Pag nabangga po sila, may 200,000 ka. Opo, at least nakabawi-bawi ka. Okay. Now, may nagtanong sa akin, yun lang ba? Hindi. Meron pang isang napakaganda. Ang gawin mo, na aksidente, hindi namatay. Gulay lang yung katawan, hindi na siya makagalaw. 200,000 po yun. Okay, example, yung mahal mong batugan, aksidente.
Pag-claim mo 200,000 sa office, pag uwi mo ng bahay, nakahilata na lang sa sopa. Hindi na gumagalaw kasi hindi na makagalaw pero buhay pa. Bit-bitin mo, karga mo. Tawid mo kalsada, tapon mo ulit. Pag natuluyan, 200 na naman yon. Mga ka-400,000 po kayo sa isang alaga nyong batugan. Kung meron po kayong 3, congratulations. Milyonaryo na po kayo. Ang tawag ko po dito, shortcut to success. Okay? Kaya hindi po totoong walang shortcut, meron po ito. Okay? Now, susunod, 50,000 unprovoked murder and assault. Ano naman to? Naisipan mag-video okay. Aray ko. Okay. Muntik na yung insurance sa akin. Okay. Now, balik tayo dito. Video okay na topic ko. Ang alayo pala, akala malapit eh. Okay. Nasaan na tayo? Nasiipan mag-video okay. Okay, now, nung naisip mag-video okay, nasaksak nung kainuman. Nung nasaksak nung kainuman, automatic, may makiklim ka pa rin na 50,000. Now, ito ang pinakamaganda pang isa. 10,000, swerte nyo sana kasi mamaya ikwento ko bakit. Sa 10,000, meron kami tinatawag na medical reimbursement per accident. Ito minor accident. Ano naman to? Katulad kanina, kung natapilok ako, minor tawag doon. Yung magiging gastos ko, pwede ko po siyang ma-reimburse. Halimbawa, sabihin na lang natin, ginastos mo 3,000. Tapos, kunin mo yung resibo. After makuha yung resibo, pwede mo siyang ma-reimburse. Pag na-reimburse mo, sabi sa akin ng iba, Joseph, akala ko ba 10,000? Bakit 3,000 lang? Yung 7,000 ang tawag po dun waiting. Inaantay na lang po ulit kung kailan ka maa-aksidente. Saka mo pwedeng gamitin. Okay? Guys, clear ko lang. Kung na-aksidente ka ng more than 12,000, yung 2,000, ikaw na po mag-aabono nun. Kaya, tip, bago ka ma-aksidente, tansyahin mo muna kung magkano. Pagpasok dito, i-go-go mo na yan. Okay? Now, lastly, 10,000 burial. Pag namatay ka through accident, may additional po siyang 10,000 pesos. Okay? Number 3, magkakaroon naman po kayo medical check-up free. May mga taya po kaming clinics all over the Philippines na the moment nagpa-check up ka ng minor, urinalysis, fecalysis, x-ray, wala ka na pong babayaran dito, libre na siya. Okay, lastly, scholarship. Na ang kagandahan po dito sa scholarship na to, pag dito ka po nag-aral sa mga tie-up namin school, magkakaroon ka ng discount, ranging 25% to 100% discount. Actually, marami pong mga magulang na nagjo-join minsan sa amin because of this. Being sample, halimbawa ang tuition 10,000. Tapos ang discount na binibigay ng school 2,500. Sabihin natin 2,500. That is 25%. Ibig sabihin na magiging tuition fee na lang nababayaran ng magulang is 7,500. What if ang tinake mo, halimbawa na lang yung school na natikan mo 4-year course. Ang 4-year course meron tinatawag na 8 SEMs. Sa 8 SEMs, 8 times 2,500, that is 20K. Isipin mo, nag-join ka 8,000, ang na-discount mo 20,000, malaking bagay. Ang isa pang maganda dito, para maging scholar ka, hindi mo kailangan maging matalino. Okay? Ibig sabihin kahit ang grade mo lahat line of 7, okay lang. Na hindi to, wala tong entrance exam. Basta member po kayo ng AIM. So, we have more than 300 school tie-ups all over the Philippines. Kaya tanungin nyo na lang po nag-invite sa inyo kung taga saan po kayo, kung anong pinakamalapit na school. Ang maganda pa dito, wala siyang entrance exam at transferable to. Kung ikaw yung magulang at hindi ka naman kailangan mag-aral, pwede mo tong ibigay sa anak mo. Okay, kahit kapatid mo, pwede. Yung kaaway mong walang pinag-aralan, ito scholarship, mag-aral ka, pwede po yon. Now, eto tanong. Okay, isa pa palang napaganda. Pag scholar po kayo, since tik-tik to walang expiration, transferable, ang isang pinakamaganda pa dito, magmi-maintain ka lang ng grade. Okay, kasi scholar ka. Magmi-maintain po yung tres. Ilan po ba ang tres? 75. Ma-maintain mo lang po yan tuloy-tuloy ang scholarship mo. Okay. Now guys, lahat po, tatanungin ko kayo. Sa 7,918 na kapalit, sa 1, 2, 3, 4 na binigay sa'yo because of 7,980, sulit o hindi? Sulit na sulit, hindi ka lugi. Okay, now guys, dun tayo sa business side. Dito na tayo magtatapos. Sa business side na to, you can earn as much as 24,000 per day. Tanong, kapani-paniwala o hindi?
Walang sumagot. Now, actually, sa employment world, hindi po siya kapanipaniwala. Pero sa networking, kapanipaniwala siya. Bakit? Ang dami pong kumikita nito. Hindi po isa, hindi po dalawa, hindi po tatlo. Sobrang dami. Para ito, para mas maintindihan nyo. I'm from Bicol. Kararating ko lang po kanina. Kaya lang po ako naghahabol ng schedule ko dito dahil sa Tokun to. Okay? Kaya para sa inyo po, bakit ako nandito ngayon? Bukas naman po, lilipad po, papunta na akong Iloilo. Okay? Kaya medyo busy-busyhan po. Now, parang ito, from Bicol to Manila, normally ang travel time po is 10 to 12 hours pag nag-drive ka. Pag nagsabi ba ako sa inyo na kaya ko mag-drive 3 hours from Manila to Bicol, maniniwala po kayo? Of course not. Pero pag sinabi kong 45 minutes mag-aeroplano ako from Bicol to Manila, maniniwala kayo? Now, the same with this. Sa totoo lang, pag sinabi ko sa inyo si Mark Zuckerberg ng Facebook, kumikita nito, maniniwala ka? Hindi. Bakit? Ang konti nito. Okay, na anong ibig sabihin no, guys? It's not about the value. It's only about kung anong ginagawa mo. Okay, now, ang tanong, paano kami kikita ng 24,000 per day? Ulitin ko, yung 7,980 sa isa, dalawa, tatlo, apat na binalik, sulit o hindi? Sulit na sulit. Now, dito tayo sa business. Bibigyan po namin kayo ng sales kit. Okay, sino may kit sa inyo? Pwedeng pahiram? Ayun, thank you sir. Parang kilala kita. Okay, now, ito po yung sales kit. Napakaganda po nito. Bakit? Waterproof to. Tingnan mo, di ba kumikinang? Bakit siya waterproof siya, basta wag nyo lang siyang babasain. Para hindi po siya masisira. Okay? Joke lang po yun. Now, andito na po yung company statement. Lahat po nandyan na. Pati po yung mga product. Kaya sa mga magulang na mahilig po magbenta-benta nito, I do suggest kahit sa loob ka ng bahay nyo, pwede. Yun ang kagandahan ng networking. Hindi po to work. Ibig sabihin kahit kailan, pwede mo siyang gawin kahit saan. Ang gawin nyo, pag nag-join po kayo, bibigyan po namin nito kayo. Libre na to. Now, ang gawin nyo sa bahay nyo, i-text nyo ang kumare nyo. Kumare, punta ka dito sa bahay, pagluluto kita ng paborito mong pagkain. Pupunta, hindi. Pupunta. Now, pagpunta mo doon, di ba may tinatawag tayong center table, yung sa sala na lamesa, tanggalin mo doon yung photo album, magazine, kung ano ng mga babasin doon, tanggalin mo. Ito lang ilagay mo. Ilagay mo lang to nakaharap sa upuan. Para yung kumare mo, pauupuin mo, nakaharap to sa kanya. Pag nakaupo, sasabihin mo, kumare, madali lang nga kasing niluluto ko, malapit ng maluto, pinapasarap ko ng sobra. Balikan kita after 10 minutes. Pag umalis ka, ito po survey. Ang isang Pilipino daw po, pag 3 minutes na walang ginagawa, kung ano yung pinakamalapit sa kanya, yun ang gagalawin. Ito po yung nasa harapan niya. Pag bulat-lat po niya, pag pumasok na po siya dito sa may product na part, doon ka nalalabas na sasabihin mo, kumare, bagay sa'yo yan. Hindi ko mahanap eh. Ayun. Sabihin mo lang, yun. Kumare, bagay sa'yo yan, para yung kay kumpare, para ganito, ganito. In short, nakakapagbenta ka kahit nasa loob ka lang ng bahay nyo. Now, meron na po siyang seeding kasama at meron pong Alive Foundation. Now, ito paniniwala ko sa buhay, if you want to help your country, walang ibang pwedeng tumulong doon kundi tayo din mismo. Now, ang kagandahan po sa Alive Foundation kasi nagkakaroon po talaga every year na tumutulong po ang alam niyo po ba na yung sa Yolanda, meron na nga pong budget ang company ng hindi ko lang sure kung mga I think 10 to 20 bahay na ipapagawa at ipamimigay po sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Na ako, ang dami kong nasamahan dati yung home for the aged, yung mga matatanda na iniwan ng pamilya. Nung pumunta kami doon, sobrang ganda po ng experience na yun po ang isa sa nagpapalakas po sa amin bakit ginagawa pa namin lalo ang networking ngayon. Kasi kung makita nyo, wala palang ibang kasing sarap pag tumutulong. Nagawa din po namin pumunta sa correctional, yung kulungan ng mga babae, tapos pinakain namin lahat. Na nasashock sila kasi minsan may mga pumupunta doon, ang papakainin mga 100 lang na nakakulong. Tapos ang dami pang daladalang media. Tapos sila nagulat sila sa AIM kasi walang medyang kasama. Tapos pinakain pa lahat. Na para ang bottom line dito guys, pag ginawa mo ang AIM, hindi mo lang tinutulungan sarili mo kung hindi even kapwa mo Pilipino nakakatulong ka. Ang pinaka-importante dito sa lahat, nandito yung picture ko. Okay. Ang dami po ditong distributor ang isa-isain ko. Siguro kwento ko na lang po sa sarili ko. Andito po ako, yun, my name is Joseph Lim. Okay, andyan po ako sa may, and that time, 2 kotse lang pinicture nito. Thank you bro. Now, ito, kwento ko ng konti.
I'm one of the youngest na lahat po halos ng incentive ng company nakuha ko na. Name it, nagawa ko. Makapunta ng iba't ibang bansa, sasakyan, income. Kaya lang meron na lang po ako siyang hindi nakukuha. Tapos muntikan pang masaksihan nyo. Kaya lang hindi talaga nangyari. Ito po hindi ko pa nakukuha hanggang ngayon. Pero wala po akong plano. Kaya nga sa'yo kumuntuy, akala ko mababa. Buti na lang may pagka-ninja ko. Okay. Now, balik tayo doon. I'm one of the youngest na lahat po ng incentive ng company nakuha ko na. Ang question doon, sino ako? I'm just an ordinary Bicolano. Napadpad po ako ng Metro Manila at age of 20. Lumaki, nagbinata, lahat po Bicol. Actually, para po sa akin, ang tingin ko po sa Manila is langit. Na parang imposible po siyang marating. Na pag narating mo, parang namumulot ka lang ng pera. Na parang sarap-sarap ng buhay. Now, sa Bicol, kontento na po ako sa once a week, every Friday po, umiinom kami gin pomelo. Ring. Okay. Now, pakisagot po, baka hinahanap na po ako. Okay, now, sa every Friday po, gin pomelo po ang iniinom namin, na hindi ko po makalimutan yun kasi nag-aaway-away pa po kami sa pulutan. Ang pulutan na nga lang namin, karaoke. Alam niyo yung karaoke? Yung apiso. Mortal sin po kasi sa nagiinuman na umiikot yung baso na nasa yung shot glass, yung namumulutan na sa harapan mo. Sa mga manginginom po, I'm sure makaka-relate kayo. Tapos pag ano na po nangyari, nagkakantahan na po kami. Pulutan yan, hindi yan ulam. Now, simple po, nakakatikim din po kaming manok. Oo naman, kaya lang very, very rare. Pag may manok na lumipad galing sa kapitbahay, hahabulin na namin yan. Tapos pag hinabol namin, iinitin mo lang yan, di ba? Pag nagilitan na leeg, initin mo, tanggal mo balbon, luluto na namin. Meron kaming epic one time, naluto na itinola na namin. Giinuman kami, di bang sarap sa alak tinola? Biglang dumating yung kapitbahay. Nakita nyo nga yung manok na ganito. Ay, hindi po eh. Kanina pa kami nandito pero yung manok niya yun yung kinakain na. Okay. Now, ako ang pangarap ko lang before sa buhay ko is magkaroon lang ng magandang cellphone, it's already enough. Makakita po ng artista na dumaan sa harapan mo sa motorcade ng ilang segundo, kung ikwento mo sa lahat ng taong kakilala mo, akala mo nagsama kayo ng ilang oras. Di ba? Ay, grabe, ang ganda pala ni ganun sa personal. Ganun lang naman, di ba? Hindi mo, ganun na kasimple. Nung first time ko pong mapunta sa Manila, culture shock. Bakit? First time ko pong makita na lumalabas na tao na nakapantulog. Nasa metro ako, dati hindi ko makalimutan. May malapit dyan ng mga kondo. Imagine mo nakapajama, tapos nasa labas, nasa gimikan, kakain lang. Isa amin po kasi sa Bicol before, pag lalabas ka, dapat forma ka talaga. Yung pinakamaganda mo ng damit, di ba, yung gagamitin no, paglalabas ka ng bahay, parang kaya nako-culture siya ako. Nasanay po ako, ang pinakamalaki lang nakikita ko sa amin, Vulcan Mayor. Nung napunta po ako ng Manila, ang dami pong matataas na building, nakita ko, and ang hindi ko po makalimutan, yung pagpunta ko po sa Starbucks. Ako yung tipong tao mainggitin. Mainggitin po ako, pero kino-convert ko po siya into motivation. Pag may nakita po ako gusto sa ibang tao, instead na, kasi may mga ibang tao na pag may nakikita ka na gusto, sinisiraan mo. Alam niyo po ba na if you want to know a person, pakinggan niyo lang lahat ng sinasabi niya, siya yon. Pag nagsasabi siyang, ang landi-landi niya, hindi naman malandi talagang tinuturo niya, siya ang malandi. Kasi kaya nga niya napapansin yan eh, parang ganito, ang yabang-yabang niya. Hindi naman siya yung mayabang kasi kaya nga siya nayayabangan eh. Kasi if you have nothing to prove, ba't di ka na mayayabangan? Diba now? Balik tayo doon. Pagpunta ko ng Starbucks, hindi ko ito makalimutan. Pagpasok ko, sabi ko, Miss, magkano yung kape? Sabi sa akin nung bantay, ay, sir, mamili po kayo. Pagtingala ko, sinong tanga-tangang bibiling kapeng ganyan kamahal? Hindi ko po makalimutan, nag-walk out talaga ako noon. Kasi nga, 150, ikakain ko na lang po sa food court, 30, 40 pa that time. May soft drinks pa, busog ka pa. Diba na, kaya lang, sabi ko nga, ako yung namomotivate, hindi ko ito makalimutan one time. Nagkakape po ako mocha frap. Habang iniinom ko yung mocha frap, biglang nag-recall, alam mo yung, parang nag-flashback sa pelikula na dati pumasok ako, tapos nag-walk out ako, tapos ngayon nagkakape ako ng mocha frap. Pagtingala ko, nasa Las Vegas Starbucks po ako. Nandun po ako nagkakape. I-wrap up ko po, I used to travel minimum 10 countries every year.
Hindi po, kumbaga ganun nakalayo. Ang pinaka gusto ko pong travel, nakapunta din po ako ng halos na ikot ko buong Asia. Nakapunta din po akong Europe. Sa Europe po, ang pinaka gusto ko napuntahan namin, siyempre yung Paris. Tapos yung Vatican Church, kasi ang ganda talaga nung pag nakita nyo po yung loob ng Vatican Church, marami pong kwento na magbabago po sa isip nyo. Na parang sinasabi na ang tao before, masyadong mga bobo, na parang ako hindi ako naniniwala kasi hindi pa uso ang 3D way back mga 18, sabihin natin mga 1800. May 3D na ba noon? Alam nyo ba dun mismo sa Vatican Church may makikita kang wall na pag tiningnan mo sa malayo akala mo kurtinang nakatupi-tupi, pag nilapitan mo pintura lang pala. Meron pa dun na ako nakita nasa taas na akala mo ribultong nakalabas na ganoon, pag hinawakan mo pantay, pero pag tiningnan mo sa malayo parang nakalabas na ribulto. Ibig sabihin sila mismo alam nila ang 3D before. In short, ang dami kong mga question na nasagot nung pagpunta ko ng iba't ibang bansa. Pero hindi ko po makalimutan at gustong gusto ko, syempre Las Vegas. Ang Las Vegas po, para po siyang isang buong EDSA from Pasay to SM North. Isang buong straight, puro gimikan. Kaya kung mahilig po kayo gumimik, sabihin ko sa inyo, parang mawawala ka sa sarili mo pag nandun ka. Na meron nga ang ganda talagang babae, sobrang ganda. Tinanong ko, sabi ko, excuse me, are you still single? Alam mo sagot sa akin, hello, this is Las Vegas. Everyone here is single. Imagine mo, gano'n ang sagot. Sabi ko, ako na ako culture shock eh. Okay. Now, meron pang isa, sa aeroplano, pababa kami ng Las Vegas. Nagkataon ng kasakay ko, hindi mga taga-in. Ano din, foreigner. Tinanong ko, saan magandang gumimik? Parang ganda. Alam mo sagot sa akin, punta kayo sa shoe show. Ano yung shoe show? Yung nag-show na naka-shoes lang, tapos sumasayaw-sayaw. Sabi ko, ako na culture sa kababaeng tao, yun yung pinopromote sa akin. Okay. Now, ang hindi ko po makalimutan, yung hotel namin, kasi ang hotel namin, kung saan po nag-stay yung mga candidate ng ang Miss Universe, dun po kami pumunta. Ang ganda ng room namin. Bakit? Pakita ko sa inyo. Ito yung kwarto, ito yung pinto, ito po CR. Pagpasok mo dito, meron dalawang king size bed. King size bed yung pinakamalaking kama. Okay, may single, double, and queen. May TV po ditong pagkalaki-laki. May hagdan na dalawa, pagbaba mo dyan, sala, at TV na naman. Imaginein mo, sa loob ng kwarto, 3 TV. May dalawang pagkalaki-laking kama, may sala, eto bintana. Pag klinik mo yan, pag nagbukas yan, automatic ang view mo, swimming pool. Ang maganda, pag ang swimming pool, may swimming pool, marami kang makikitang nag-swim. Okay. Now, ang hindi ko po makalimutan doon, alam mo, pagsilip ko, grabe, ang daming nakatopless. Hindi po lalaki, babae. Nakatopless talaga, gustong-gusto nila sa araw. Ang unfair pa naman sa mga American at mga European na mga babae, yung lahat ng malalaki, lahat ng maliliit, nasa tamang lugar. Now, nakasilip ako, tinitingnan ko, sabi ko, grabe. Maya-maya, may tumawag sa phone. Nag-ring, ring. Sagot ako, hello? Doc Ed, yung presidente po ng AIM. Sabi, Joseph, maligo na kayo, aalis tayo. Meron tayong pupuntahan lugar. Ang ganda-ganda ng view. Ganun pa pagkakasabi ni Doc Ed. Sabay silip ako sa bintana, may gaganda pa ba dito? Okay. Hindi, ako guys, to be honest, syempre, naging fan din po ako before ng Baywatch. Naging fan ako ng mga parties na naka two-piece lahat. Tapos, as in, ang gaganda ng mga katawan ng both lalaki and babae na pag nakita, parang pag nang naglakad-lakad ako doon, talagang even ako culture shock na parang feeling ko nasa loob pa rin ako ng TV. Now, but anyway, balik tayo dito. Okay. Now, ang paganda po, pag ang hotel nyo pang mayaman ng sobra, mayroon po dyan mga manual na dapat mong binabasa. Kasi po, mapapagastos ka ng sobra. Yung rep po nila, pag binuksan mo, ang dami ng laman sa loob. Mga in-cans. Now, pag inangat mo yung in-can, considered sold. Kasi meron silang tinatawag na, yan, sensor, na pag inangat mo, gagaan yung sensor. Ibig sabihin, tinanggal mo na. Kaya, papasok siya ngayon dun sa front desk na sold. Paano kung tatanga-tanga ka? Tiningnan mo isa-isa, ano kaya itong mga ganito? Diba? Tapos pagdating ng oras nag-work, ang tayong babayaran.
ang isa pong pinakamagandang experience sa loob ng CR. Pagpasok, kasi ako, the pinaka-favorite place ko actually sa loob ng bahay, CR. Bakit? Yun ang araw-araw natin pinupuntahan. Kaya nga hindi ko maintindihan sa Pilipino, tinawag pang comfort room, tapos walang tubig, walang tissue. Di ba? Paano kaya naging comfort room yon? Okay, now balik tayo dito. Pagpasok ko dyan, baliw ako. May bathtub, may TV sa taas. Di ba? Nakakabaliw na yon. Ang pinaka-nabaliw pa ko yung tuwalya. 14 towels. Bakit hindi na mababaliw? Dalawa lang naman kami sa loob ng kwarto. I-divide mo yung 14, that is 7. Binasa ko ulit manual. Bakit 7? Yun, nalaman ko. Iba pala yung pamunas dapat sa mukha, sa katawan, sa paa, sa kamay. Tawa ko ng tawa. Sabi sa akin ng kaibigan ko, bakit ka ba tumatawa? Eh pare, tingnan mo, 7 tuwalya, isang tao, parang nasa Pilipinas lang tayo. Binatukan ako, paano nasa Pilipinas? Ay, tingnan mo dito, isang tao, 7 tuwalya. Sa Pilipinas, 7, tama ba? Baliktad ako. O, di ba? Tama, sa Pilipinas, 7 tao, isang tuwalya. Okay. Now, ano yung point ko? Guys, actually, kung iisa-isahin ko, I have so many experience na siguro sa ibang tao pwedeng lifetime na nila yon. But because of AIM Global, na meron pong mga free trip na binibigay, ang dami ko pong na-experience. Okay, now, maliban po sa ikwento ko doon, ako din po yung isa sa AIM na nagkaroon po ng, i-wrap up ko, I have already 7 cars. And lahat pong sasakyan ko, last year po, I just bought 2 cars. Bumili po ako ng Toyota Sequoia na nasa 4 million po. Yun po yung service ni Pinoy. Si Pinoy, hindi po actually, pareho lang kami. May ganun din si Pinoy na yung ginagamit niya. And last December po, bumili po ako ng Porsche na nasa 5.3M bili ko. Kinash ko po pareho yon. And yung gulong pangalan ng Porsche, bumili po kasi ako ng gulong kasi pinalitan ko, nasa 300,000 gulong pa lang po. Now, eto, hindi ko to kinakwento para ipagyabang, gusto ko lang kayo ma-inspire. Na end of the day, kung alam nyo lang po kung sino ako nagsimula, I started, ginagamit ko lang po Yamaha Krypton na motor sa Bicol. Iniikot ko from Legazpi, Naga to Sorsogon, nagmumotor lang po ako before na maraming nagtatawa, but ngayon nga, ang dami nang naaamis at nai-inspire. Now, bago ko i-wrap up po lahat ng story ko, okay, mamaya ko na itutuloy, tapusin ko lang muna to. After po, bigyan po namin kayo ng sales kit. Number 2, bibigyan po namin kayo ng ATM. Na ATM po, I'm very, very proud to say that AIM Global is the only networking company na nagbibigay ng daily payout for 8 consecutive years. Ano yung daily payout? May kita ka ngayon, in cash mo kinabukasan, kuha mo. DTC, dito nyo na po makikita lahat ng kita nyo. Kasi ang problema minsan, nung unang panahon, 10 years ago ang networking, pag may kita ka, cheque. Kailangan pumunta ng Manila para lang makuha mo cheque mo. Ngayon po, hindi na. Pag may ATM sang ibibigay from BDO, may endorsement letter, pag may pera ka, kunin mo na lang dito sa DTC, tatransfer nyo sa ATM, punta ka ng ATM machine, automatic kuha mo na yung kita mo. Okay? Number 4, training. Guys, ito ang pinaka-paborito ko sa lahat. To be honest, I'm willing to pay even po 1 million pesos para lang sa trainings na na-attendan ko at natutunan ko sa networking. Why? My parents already spent more than millions sa pag-aaral ko, pero ang dami ko pong hindi natutunan ko sa networking. Number 1, kung tatanungin ko kayo, yung itsura ko nung nag-aaral ako ba yung tipong para-aral or ako yung tipong makulit? Tama po kayo, gaano ako kulit. Lagi po ako nakaupo sa likod. Lagi akong bumibili ng sunshine. Bakit? Nang babato po ako lagi sa mga classmate ko. Minsan po pag medyo bad trip ako sa classmate ko, pag lumabas ka at nag-CR ka, yung lampaso, yung pang floor wax, ilalagay ko sa bag mo. Di ba? Nasa bag. Pag uwi mo ng bahay, bit-bit mo. Pag uwi mo, pagbalik mo ng school, isusumbong pa kita, ma'am, si ano inuwi yung lampaso, di ba? Okay, ganun pa ako kulit. Minsan, pag nakaupo po yung classmate ko, tatanggalin ko sintas niya, itatali ko sa upuan. Di ba, pag tayo niya, bit niya yung upuan. Okay, now, ang isang pinakamagandang natutunan ko sa school, natutunan ko bluff. Kasi po nung nag-aaral ako, pag sinabi ng teacher, okay class, graded recitation. Eh wala nga akong alam, hindi ako nag-aaral. Magtatago ako, lagi akong tinatawag.
Nag-isip ako ngayon, sabi ko, bakit yung matatalino hindi tinatawag? Pag nagsabi pala yung teacher, nag-graded recitation, yung matatalino, ganito yung mga mukha. Di ba relax na relax? Kaya sinubukan ko. Graded recitation. Sabi ko, sana wag akong tawagin. Sana wag akong tawagin. Nakagraduate po ako dahil sa pagiging matalinaw ko. O, kahit malayo po yung sagot ng classmate ko, nakikita ko. Ang maganda po sa singkit, pag pumikit kang ganito, akala niya nakapikit ako. Hindi niya alam, dilat pa rin ako. Okay. Now, guys, ito bottom line. Lahat ng po yun, ang daming nabago sa akin because of networking. Do you think magaling po ako mag-talk? I'm not. First, nahawa ko po ng mic. Blanco po ako. Gabi, sabi sa akin ng upline ko, Joseph, ikaw mag-share bukas. Okay po. Di naglista na ako ng mga sasabihin ko. Pagpasa sa akin ng mic kinabukasan, plak, madilim. Wala po akong nasabi ni isa sa memorize ko. Sabi ko lang, okay po, balik kay upline. Si upline ulit nagsalita. Kaya lang, eto paniniwala ko sa buhay, lahat ng bagay natututunan. Na kung nakita nyo lang, ako mismo may living testimony po na panoorin yung mga ibang video ko sa YouTube. Makita nyo doon, hindi pa ako marunong mag-modulate ng boses. Kung natitinisan na po kayo sa boses ko ngayon, mas sobrang tinis noon. Na ang boss ka na, good morning. Ganun po boses ko simula umpisa hanggang matapos. Kaya ang tagyan comment sa akin, ang gagaling naman, ang gaganda na daw ng sinasabi ko. Kaya lang bakit daw ganun boses ko? Kaya nag-aaral ako, paano ba maging mag-modulate ng boses? May nag-suggest, dapat daw pag magbabasa ng dyaryo, dapat daw nakaganon. Nakalagay yung dyaryo sa floor. Gaganon ka para ipit daw, para talagang mag-modulate ka. May mga, in short, ang dami ko rin pinag-aral. Hindi po ako magaling mag-joke. Gaano po ako ka-boring mag-joke before? Nagdi-discuss ako, bigla akong ika-cut. Gusto niyo ng joke? Now, ang joke ko, hindi connected sa sinasabi ko. Na ang nangyayari, kakat ko talaga, di ba? Kasi ang paniniwala, ang na-research ko, ang tao, ang lifespan, only 20 minutes. After 20 minutes, naboboring na sila. Kaya kung tuloy-tuloy ka sa topic mo, boring. Kaya ang ginawa ko, 7980, 1, 2. Okay, gusto niyo ng joke? Okay, joke ako. 3, 4, dito ulit. Okay, gusto niyo ng joke? Ganun nangyari. Now, pinag-aralan ko paano ako natuto mag-joke. Pumunta po ako ng punchline gabi-gabi. Nanonood po ako ng punchline, laugh line, yung mga stand-up comedian. Pinapanood ko sila, paano ba sila mag-joke? Paano ba sila nang titira? Tinitira kasi nila audience na hindi masyadong napipikon. Now, doon ko nakita. Now, ang point ko guys, what I'm earning right now, hindi rin po siya isang araw. Ang dami ko rin adjustment na ginawa, na pinag-aral na. Ang kagandaan sa training na to, matututunan nyo po siya lahat. Kaya nga sabi ko, napaganda. Kung mahina ka, mahiyain ka, mahina loob mo, okay lang. Kasi natututunan naman po siya lahat. Okay, now, dito na po tayo magtatapos number 5. Meron tayong 6 ways para kumita ng pera. Pero ang i-discuss ko lang po is only 3. Okay, number 1, pwede po kayo magbenta-benta. Kung mahilig po kayo magbenta, pwede nyo po siyang gawin. Ako naniniwala ako na madali lang magbenta. Gamitin mo lang yung product. Sample, babae ka. Medyo maitim ang singit mo. Medyo madilim-dilim. Naglakla ka ng white light. Ang kagandaan po ng white light, pag pumuti ang singit mo, pantay. Ibig sabihin, kung anong kulay mo sa paa, yun din kulay mo sa singit. Kasi di ba maraming babae na hindi po pantay. Maputi po yung muka, yung liig iba kulay. Tama, mali. Kaya sa may mga babaeng naging matalino, nag-makeup makapal, pati dito kinapalan. Maputi lahat. Kaya lang nung humanging malakas, may guhit yung batok. Nakalimutan yung batok lagyan. Okay. Now, pag nag-take up po ng white light, puputi singit mo. Alam ba, nagsingit po problema. Sabihin natin, example, babae, may team singit, naglaklak ng white light. After 2 months, pumuti ng sobra yung singit mo. Ngayon, may kaibigan kang lalaki. Gusto mong bentahan, anong gagawin mo? Ikukwento mo syempre, friend, grabe. Ang ganda ng white light ng M Global. Yung singit ko ngayon, ang puti. Yung lalaki, piloso po. Sabi ng lalaki, patingin nga. Gigil na gigil yung babae, binaba yung pantalon niya. Ayan, tingnan mo. Nakita nung lalaki, ay, maputi nga. Bibili, hindi. In short, madali lang po magbenta. Okay?
Yung white light hawakan mo. Maglakad ka ng kalsada, lahat ng masalubong mo, singit ka. Okay. Now guys, ang point ko lang, just use the product in its automatic. Okay, medyo maitim ka, pumuti ka, may magtatanong. Medyo shabby ka, pumayat ka, may magtatanong. Doon pa lang sa magtatanong, pwede mo na silang mabentahan. Isa pang tip, yung kape, yung Liven, pwede nyo siyang ipangregalo. Total, mura lang naman siya. At least pag pinangregalo, pag naubos, ikaw ang hahanapan. Di pag naghanap, bebentahan mo na ngayon. O di ba, na-promote mo na, nabentahan mo pa. Nakapagregalo ka pa. Okay, number 2, dito po tayo. This is second to the last. Hiram po ako ng pangalan ulit. Si Joseph na lang. Joseph, may kilala ka bang gustong kumita ng pera? Isang pangalan lang, bro. Si Michael, na-invite ni Joseph. Okay? Sa lahat po ng maiimbita ninyo at magjo-join, okay, bibili ng 7,980, meron kayong kikitain na 500. Hindi na po masama, may 500 pesos ka. Joseph, isa pang pangalan. Raisa. Okay, si Raisa na-invite din ni Joseph. Magkano likitan ni Joseph? 500. Ibig sabihin, imagine mo na lang, empleyado ka. Ginagawa mo lang tong part-time. Nakapag-invite ka 10 tao na nagjo-join sa'yo buwan-buwan, hindi na po masama, merong additional na 5,000 pesos. Empleyado ka, additional 5,000. Malaking bagay na po yan. May nagtanong sa akin, Joseph, nakaka-invite lang kayo, nakapagpa-join kayo kasi magagaling kayo magsalita. Paano kami na hindi kami marurunong? Kung noon ka nag-join at yan ang reason mo, maniniwala ako na hindi ka talaga kikita. Pero sa panahon ngayon, kahit hindi ka marunong mag-explain, okay lang. Kahit literal na hindi ka marunong magsalita. Example, everyday may seminar dito. Normally, 3 to 7. Mamili ka na lang kung saan mo gusto. 6:30 ka, halimbawa. Maging maaga ka lang, 6:30, punta ka na sa baba. Mag-abang ka ng naglalakad. May naglalakad, harangan mo. Okay, dalin mo ngayon dito. Paupuin mo, pag upuan ng ginagawa. Now, guys, everyday may seminar dito. Just invite your friends. You don't need to explain anymore bakit kami na po gumagawa nun para sa inyo. Parang bukas po nasa Iloilo ako. Halimbawa, meron kayong kakilala at kaibigan sa Iloilo. Papuntahin nyo lang po dun sa seminar ko. Pag nag-join po, yung 500 sa inyo. Anong ginawa nyo? Tinext nyo lang, pumunta ka sa ganitong venue, may business, tingnan mo kung gusto mo or hindi. Pag nagustuhan mo, kontakin mo ako. Walang mawawala sa'yo. Bakit? Meron ng only text. Kami nung nagsimula kami, way back 10 years ago, ang hapdi kaya kasi walang only text. Yung kada text mo, piso, di ba parang tatawan, piso, parang gano'n. Ang hirap kaya nun. Kaya ngayon, may Facebook. Ang dali na po mag-message na mag-message. Okay, now, last. Meron po tayong tinatawag na pairing bonus. Si Joseph, may isa sa left, may isa sa right. If you have one left and one right, automatic, meron kayong kikitain, that is pairing. Since nag-pairing si Joseph, ang kikitain niya magkano? 1,500. What if si Michael may na-invite dalawa? Si Raisa may na-invite dalawa? Tanong, kilala pa ba ni Joseph tong apat na to? Kahit hindi po yan kilala ni Joseph, wala pong choice si Joseph, kikita pa rin po siya ng 1,515. Meron naman po siyang 3,000. Ang tanong, si Michael, kikita ba siya? Yes, meron din po siyang 500. Kasi remember, ang 500, hindi naman mapupunta kay Joseph. Bakit? Si Michael nag-invite. Kaya yung 500 kay Michael, 500 kay Michael, yung 1,500, meron din sariling 1,500 si Michael kasi may sarili din siyang left and right. The same thing with Raisa. Now, ito ang kagandahan. Hindi mo control ang kaibigan ng kaibigan ng kaibigan mo. Malay mo, mas masipag sila kaysa sa'yo. May isa nga, malay mo ito ma-PR. Ano yung PR? Pusakal na recruiter. Yung lahat ng kakilala niya na humihinga, ni-recruit niya. Tanong, kilala pa ba ni Joseph yan? Kahit hindi pa yung kilala ni Joseph, wala pong choice. Kikita si Joseph ng 1,515, 1,515. I have lots of friends na niwala sa akin around 40. Konti. Masakit, oo naman, kasi in-expect mo sasali yung mga closest friend mo, yung pa yung tatanggi sa'yo. Kaya minsan mahirap mag-networking kasi minsan yung mga ine-expect mo na sasali, sila ang unang-unang hindi pa sasali sa'yo. Now, tinuloy-tuloy ko lang. Nagniwala sa akin around 40. Pero hindi na po masama. Bakit?
sa 14 yon, ang downlines ko po under me, ibig sabihin from me pababa, I have more than 150,000 downlines. Naikot ko po buong Pilipinas. Ultimo hanggang Lamitan, Basilan po nakarating ako because of network. Na ang advantage ito, kilala ko ba silang lahat? Hindi. But even sa hindi ko po sila kilala dahil sa laki po ng grupo ko, I'm averaging po nasa 100,000 per day ang kinikita ko. Magtatawa ka, teka lang. Sabi mo 24,000 per day. Bakit kumikita ka ng 100,000 para mas maintindihan nyo? Kung bibili po ako ng 4 nito, times 4 din to. Clear? Okay, ibig sabihin, parang taxi. Kung mas marami kang taxi, mas marami kang pwedeng kitain. Parang internet shop, mas marami kang computer, the same thing. Now, ang advantage dito guys, bakit? Right now po, nababali ako ng sobra. Kung pwede nga lang, sabi ko, parang gusto ko magpahinga mag-network. Nai-enjoy po ako sa bahay. Kasi, ang bahay namin, pinapagawa ko. Pero regalo ko pa rin sa father ko. Hindi ko pa na iisip kasi gusto ko magpagawa ng castle. Okay? Hindi ko alam kung pwede kong banggitin pangarap ko eh. Okay. Now, may bahay po ang pinapagawa na ang budget ko nasa 20 million. And ibibigay ko pa lang yun sa father ko. Kaya iba pa yung pay. Pero nakakatuwa pala magpagawa ng bahay. Kasi for several years, hindi rin ako nag-iisip kasi nga lagi ako nasa hotel, nasa iba't ibang lugar. Ngayon pinapagawa ko yung bahay namin. Sobrang nakakatuwa. Tapos ang maganda doon, hindi mo malang iniisip yung gastos kung anong gusto ng architect. Sir, ganito kasi mura. Ay, ayaw ko niyan, gusto ko yung mahal. Di ba ganun pa? Kasi ito coin ko, titirahan mo yan eh. Di ba ang pangit naman pag nakatira ka na biglang, ay mukhang mas maganda kung yun ang pangit kaya nang gano'n na pakiramdam. Kaya nga pag may nagtatanong sa akin, anong bibili nilang first car? Ang pinakamasasuggest ko, make it sure na pagsakay ka, feeling mo ikaw ang pinakagwapong lalaki. Kasi ang pinakapangit na bumili ka dahil gusto nung kaibigan mo, tapos nung sakay ka na, nasa lubong mo yung gusto mo, ay, parang mas maganda yun. Ang pangit nun, kasi wala nang balikan eh. Kaya always follow your heart kung anong pinakagusto nyo, kasi yun ang magpapasaya sa inyo ng sobra. Okay? Now, I'm already done. Pero before po ako matapos, sabi ko nga, ito po ang pinakainaabangan ng lahat. Okay? Doon tayo sa question and answer. Sino po yung gustong maunang magtanong? I'll just entertain few question. Then after that, we're done. Sino po ang gustong mauna? Pwede pong tanong first timer sa mga in-explain ko. Kung may violent reaction, okay lang din po. Mas wini-welcome ko po yon. Or gusto po ng mga tips. Sino pong gustong mauna? Sige po. Pakiulit po. Nung umaattend ako ng training, nagsisimula ako. Yes. Kasi po dati, mahilig po mag-text yung upline ko. Iti-text ako, halimbawa, mga 5 ng hapon. Joseph, pumunta ka ng Manila, may training bukas. Ilang oras po biyahe ko from Bicol to Manila? Almost 16 that time. Kasi nga, bus lang po sinasakyan ko, ordinary bus pa. Nang sinasakyan ko dati, St. Jude bus. Na ang terminal nila, meron sila I think dito sa Pasay, tapos sa Cubao. Now, minsan pag walang-wala akong pera, halimbawa, ang back and forth ko, sabihin mo 1,000. Hindi ko kayang 1,000. Sabihin mo, ang pera ko 300. Anong gagawin ko? Tingin nyo, ang kailangan, magkano pa negative ko? Anong gagawin ko? Mahirap mag 1, 2, 3 sa bus. Ang jeep medyo madali-dali pa, pero bus malabo, lalo pa Bicol to Manila. Anong ginagawa ko? Mini-meeting ko leader ko. I have leaders mga 5 to 10. Ano mami-meeting ko yung 5. Bro, ganito sitwasyon. Tinext ako sa Manila, meron akong training na attendan. Napaganda pag umattend ako kasi pag natuto ako, ituturo ko yun sa inyo. Kaya lang, ang problema ganito. Ang budget ko lang, 300. Ang kailangan ko, 1,000 back and forth. Yung pagkain, ako nagagawa ng paraan kung paano kakain. Now, ang negative ko 700. Okay lang ba kayong 5 maghati-hati ng 700? Kasi kesa naman lahat tayo pupunta ng Manila na kailangan natin ng tigwa 1,000 bawat isa at isang ilalabas nyo na lang dito mga 100 plus, yung matututunan ko, ituturo ko rin sa inyo. In short, para-paraan lang. Pag nandito ako, pag nagugutom ako, anong ginagawa ko? Nagmi-meet ako ng mga networker. Kasi pag nagde-network mo, re-recruiting ka rin ng mga ibang networker. Di sinisave ko po lahat ng number nila. Pag pupunta ako ng Manila, iti-text ko lahat, bro, nandito ako sa Manila. O sige, meet tayo.
Pag imimit ako niyan, imimit ko talaga sa kainan. Tapos nakaupo na ako doon, nauna ako nakaupo. Di syempre pag ikaw re-recruitin, yayabangan ka, pre, kumain ka na ba? So hindi pa nga eh. Di o-order ako. Pag pina-order ako, order na ako. Habang kumakain ako, ang kapital ko lang, oo eh. O diba? Pre, ito may magandang kumpanya ngayon, bago, bla 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 bla, ganito. Oo nga. Oo nga. Pare, oo nga. Di ulaw na oo. Tapos, after nun, pagkatapos, sabihin ko, pre, ganda ng kumpanya. Text na lang kita pagkatapos ha, kasi haayusin ko lang yung grupo ko. Ipag-alis niya, punta na sa prospect ulit, in global. Busog na eh, in global. Kumaga ganon. Ang dami ko rin pinagdaanan. Kung wala kang initiative sa networking, huwag ka na mag-join. Kasi ang dami mo ditong susolusyonan na problema. Kung hindi mo kayang solusyonan ng sarili mong problema, paano ka susolusyon ng problema ng downline mo? And guys, you should appreciate. Alam nyo ba napakamura ng 7,980? Pag magbayad ka ng 7,980, may nabili na hindi ko dinagdag dyan. Alam nyo kung ano? True friend. Sino yung true friend? Sino yung true friend? Upline nyo. Bakit? Subukan mo i-text yung upline nyo. Nag-away kami ng asawa ko. This oras ng gabi, re-reply agad yan. Meet tayo, imo-motivate ka niyan. Bakit? Baka mag-quit ka. Kaya po ang upline sa 7980 may on-call kang kaibigan kahit kailan darating yan. Now, para sa akin po, when I started, I really need to travel from Bicol to Manila just to attend like this. Na napakaswerte nyo kung taga Mandaluyong ka lang, taga Malabon ka lang, taga Pasay ka lang. Ang lapit lang, tapos sasabihin mo, ang layo ng binahe mo. Ano lang kaitsura ko nung nagsisimula ako? Na after dito, hindi ko pa alam kung kakain ako or hindi. Umaga, para lang. Dating din rin po ako nag-hotel kasi ang hotel ko po yung McDo Shell. Na doon po ako natutulog sa labas. Tapos mag-aantay lang ng biyahe ng umaga. Doon na po ako sasakay. Kumbaga, for me, may mga ibang pwedeng magdrama na parang pangit naman pala ng networking. Minsan, kailangan matulog sa labas. Ito point ko, nung bata nga tayo, gustong-gusto natin matulog sa labas ng bahay. Tapos, hindi ka pa minsan pinapayagan ng magulang mo, di ba galit pa sila? Di sabi ko, at least ngayon, nararanasan ko. Okay. Last 2 question po. Sige po, sir. Pinauwi ka ng ano nyo? Okay. 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 Sige sir. Ang tanong po kasi ni sir, nag-join po siya, an OFW siya, nang napauwi siya dito, dun siya lalong napajoin. Okay, now, ang question niya, kung pag dumating ka ba sa bumalik ka ng Taiwan, kung magagamit mo pa rin dun yung membership mo ng Pilipinas, ito po kagandahan. The moment member ka ng AIM, international po, member ka po. Hindi na po siya mawawala. Okay. In short, ang advantage po dito, kahit saan kang lupalop ng mundo pumunta, member ka. Pag member ka dito, member ka na rin sa iba't ibang part na meron. Yun po yan. Ano po? Hindi po. Basta kung binili mo po siya na 7-8, kasi ito para hindi po kayo maguluhan, meron po tinatawag na international package. Medyo mas mahal-mahal yon. Kaya lang doon po ang kinikita nyo sa dollar. Okay? Kaya kung naka-international package ka po, ang kikitain mo pa rin dollar. Pero kung naka-local kang package, ang kikitain mo rin yung local. Even yung downline mo, international or local, hindi na po siya nagbabari. Basta ang bottom line kung ano yung nasa tok-tok. Okay, last question po. Sino pong gusto? Sino po? Sure kayo na ayaw yung magtanong? Oo, hindi. Last na po to. Okay, now, hindi na po sige po. Tsaka lang. Ano po?
Ano po yung tanong sa accident insurance? Hindi ko po maintindihan kung na-aksidente po kayo. Hindi po sir, ang meron po insurance kasi natin, naka-package po siya sa Philippines. Kaya kung na-aksidente ka na sa barko ka at nasa international territory ka, hindi siya kasama. Kung gusto mo, ma-aksidente ka na lang ulit pagdating dito, i-design mo na lang. Para covered. Hindi kasi ang iba, nagtatanong na ganun, ito na lang, sabihin ko sa inyo, kung meron kang kotse at naka-comprehensive siya, pero hindi ka acts of God, tapos binagyo, hindi rin kasama yun sa even the same na nasa Philippines ka. Okay, ganun din po ang insurance na, ang insurance kasi natin dito, nasa Philippines lang, ang sakop nila. Kaya kung nasa iba ka, hindi po siya sakop. Okay, now kung wala na po yung tanong, ito na lang po bago tayo maghiwa-hiwalay. Why I love networking? Number one for me, this is bridge. Bridge to lahat ng gusto natin. Na end of the day, hindi naman po lahat ng tao gusto mag-networking. Hindi po lahat ng tao ang love mo networking lang. Kasi for me, we have passion. At ang passion natin magkakaiba. Huwag din po kayong mangarap na lahat ng taong kakausapin nyo is positive. Meron din po talagang negative palagi. Isipin nyo na lang, kung walang Batman, kung walang Joker, paano si Batman? Kung walang Paquito Diaz, paano si Fernando? Kaya yung mga negative na yan, gawin nyo lang silang inspiration na para pag kumita ka ng malaki, sabihin mo nang dahil sa'yo negative ka, kaya ako yumaman. Okay. Now guys, ako gusto ko sana maiwanan kayo ng sobrang gandang message. Kaya lang hindi ko po maramdaman sa audience bakit ganyan po. First time kong kanina pa ako nagre-react. And hindi ko po alam kung anong mga nararamdaman nyo, kung anong pumapasok sa isip ninyo. Pero for me, ito na lang para sa akin. Ang buhay, nandito tayo, hindi po natin dapat lahat ng pinasa sa atin is intindihin natin or sundin. End of the day, you have your own life. You have your own brain na dapat isipin mo kung ano talaga ang gusto mo. Now guys, bakit maraming taong hindi nila makuha to? You know why? Number one, pinanganak ka na meron nang nagbigay ng pangalan sa'yo. Hindi ka man lang tinanong kung gusto nila yung pangalan mo or hindi na binibigay sa'yo. Number two, meron nagbigay sa'yo ng culture na hindi ka naman sure kung totoo yun or hindi. Number three, may teacher na nagsabi sa'yo na sundin mo lahat ng sasabihin namin at magiging maganda buhay mo. Lastly, may government na nangako na after nyo kaming ihalal, kami na bahala. And you will forget, if you want to change your life, hindi po government, hindi po parents mo, hindi po society, walang iba pong inaantay ka. Yung sinasabi mong gusto mong darating na tutulong sa'yo, walang iba kung hindi yung taong nakikita mo tuwing nakaharap ka sa salamin. Now guys, for me, if you want something, you just need na maging clear ka sa gusto mo. Ang hindi ko maintindihan minsan sa tao, marami kang gusto sa buhay pero ikaw mismo minsan nahihiya kang banggitin. Number one. Number two, andyan na binibigay sa'yo, nung binigay naman sa'yo parang ayaw mo. Kasi culture po ng Pilipino yon. Bigyan ko ng example, pag sinabihan kang gwapo ka, anong sagot mo? Hindi nga eh. Ang yaman mo, hindi nga eh. Diba guys, binibigyan ka na ng positive na energy, kailangan ina-accept mo. Pag sinabihan kang gwapo kang, sagot mo thank you. Pag sinabihan kang yaman mo, dapat lang. Oo, guys, wala kasi nagiging ang term natin sa pagbabanggit ng pangarap, minsan naisip natin or nagiging term natin yabang. Pero anong mayabang ba magsabi ng pangarap? May nagtanong sa akin, kayo mga nagne-networking kayo, bakit puro kayo kotse? Bakit masyado yung niyayabang? Ito point ko, yung magulang ka, nagkaroon lang ng honor yung anak niya na medal, di ba sinasabit pa yung medalya sa bahay? O hindi lang namin maisabit yung mga kotse namin sa bahay. Ang hirap nun. Now, end of the day, it's all the same. Kung paano namin fina-flash yung result namin, bakit naman ang Jollibee, ang McDo, paano din fina-flash yung burger nila?
na masarap. Pare-pareho lang yon eh. Pero for me, isa na lang bago tayo maghiwa-hiwalay. Why I love networking so much, ang dami pong tao nagbabago ang pananaw. Ang daming tao na hopeless na nagkaroon pa ng hope. Ang daming tao na feeling nila hindi na magbabago ang buhay nila, pero nakita nila ang networking, wow, may chance pa pala. Now guys, pwede mong sabihin sa akin, I'm okay with my life. Ito question ko, tinanong mo ba yung mahal mo sa buhay if okay sila sa buhay na binibigay mo? Now guys, the most hurting part sa parents, meron gusto ang anak mo at hindi mo maibigay. Ang sakit nun. Sasabihin mo pa, anak, hindi yan maganda, pero actually wala ka lang pera kaya mo ginaganon. Ang sakit nun. Now ito ang pinaka last bago tayo maghiwa-hiwalay. Lahat po tayo may tinatawag na parents. And ang magulang, the moment nagkaroon ng sariling anak, they will sacrifice everything para sa anak. Tama po ba? At ang anak, pag nagkaroon ng sariling anak, gagawin niya lang yung ginawa ng magulang niya sa kanya. Tama? Now, this is my question. Sa mga anak na nandito ngayon, alam nyo ba na anything na hingiin nyo, ibibigay ng magulang? Ultimo, kakainin nila pag hiningi nyo, ibibigay. At kadalasan, nawawalan to ng pangarap na pupunta sa anak. And the moment ito din, inuulit niya lang sa anak niya. This is my question. Naisipan nyo malam po ba sa mga anak na nandito kung kailan mo gustong bumawi sa parents mo? If your parents is 40 years old and above and they're still working right now, ang sarap po ng sabihan, Mama, Papa, magkano po ang sweldo nyo buwan-buwan? Dodoblihin ko na po, mag-resign na kayo sa buhay nyo at mag-enjoy na lang kayo sa buhay nyo. Now, you could always laugh and sabihin nyo, I'm okay. But the point is, tuwing Mother's Day, tuwing Father's Day, anong ginagawa natin sa kanila? It will be useless you have millions. Ang kausap mo, nicho na. Mas masarap magsabi ng I love you at yumakap, Happy Mother's Day, Happy Father's Day sa isang magulang na nandyan pa, hindi sa magulang na wala na. Sa mga magulang na walang work or housewife, you don't need to be ashamed. Kasi ang pagiging nanay, yan ang pinakamahirap na trabaho sa buong mundo. Kailangan mo maglaba, magplansya, magluto. Then, sasabihin mo sa sarili mong wala kang trabaho. Anong tawag sa ginagawa mo? Grabe na nga ginagawa mo, hindi ka pa binabayaran. Now, ito point ko, sa mga kabataan nandito right now, the moment makita nyo yung ngiti, yung smile ng parents nyo habang nililibre nyo sila, habang, Mama, ako na magbabayad ng kuryente natin buwan-buwan, itago mo na lang yung pambahid mo, ako na sasagot. Yun yung ngiting hindi mo makakalimutan at yun ang ngiting magpapatibay sa'yo lagi. Sa mga kabataan nandito ngayon, kung may hinihiling ka sa parents mo at hindi nila mabigay, huwag kayong magalit sa kanila, hindi dahil sa ayaw nila, hindi lang talaga kaya. Sa panahon ngayon, kung alam nyo lang gaano kataas magtaasan ng gastusin, yung sweldo mo, hindi na nga lumalakad, nagagapang na para makahabol lang sa pagtaas ng gastusin. Na may question naman ako sa mga nag-work. Anong mas importante sa inyo, trabaho nyo o loved ones nyo? If your answer is loved ones, question na, nung niyaya ka ng anak mo umattend ng PTA meeting niya, anong sagot mo? Anak, pasensya na may trabaho si Mama. Nung niyaya ka ng anak mo mamasyal ng biglaan, anong sagot mo? Anak, pasensya na may trabaho si Mama. Question, anong mas importante, trabaho mo o loved ones mo? Sa may mga trabaho naman pong nandito ngayon, kung nanghihingi ka pa po ng pera sa magulang mo, kilabutan ka naman po sa anak. Hanggang kailan po matatapos ang paghihirap ng parents mo? You know how ironic life is? Nung nag-aaral tayo, we're so busy and we're so excited na graduate. Nung graduate ka, you're so excited na magkaroon ng work. After finding a work, you're so excited na mag-retire. Nung nag-retire ka, nakalimutan mo buhay. Now, even right now, gaano ka gulo utak ng tao, you're so busy making money, neglecting your own health, and in the end, you're going to spend all your money to save your health. If you want to be happy, it will always be now. Kaya siya tinawag na present. Now is present. Bakit siya present? It is a gift. If you want to say I love you, it is always now. If you want to go up, you need to forgive yourself and forgive your enemies.
Guys, forgive them. Sige, tuloy mo palakpak. Forgive your enemies not because they deserve to be forgiven. Forgive them because you deserve a peace of mind. Guys, ang buhay para siyang pelikula, iba-iba role ng kada tao. Meron mananakit sa'yo, meron mag-stay sa'yo, meron dadaan lang sa'yo. That is life. Kaya lang tayo nasasaktan kasi minsan nagkakaroon ka ng expectation na may tinatawag na forever. May tinatawag na happily ever after. Hindi po totoo yun. Kaya lang naman nagkaroon ng happily ever after kasi tapos na yung pelikula. Panoorin mo yung part 2, magulo na naman. Now, question. Kung nasa hospital ka, anong klaseng gusto niyong tunog? Toot! Or toot, 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 toot. Anong gusto niya? Now, if you have ups and downs in your life, it only means you're still alive. Hindi importante kung anong problema, ang importante paano ka nagre-react sa problema. Para po siyang wave. Ang wave, laging nandyan yan eh. Pwede ka mabadrip na laging may wave na tuloy-tuloy, or pwede kang kumuha ng surfing board at mag-surf ka, mas nag-i-enjoy ka pa habang merong wave. And that is life. Guys, sige, tuloy nyo po ulit. Kung may mga kaibigan kayong inuutangan kaya't hindi kayo binayaran, pumunta na kayo sa kanila or text them right now. Sabihin mo, thank you dahil sa ginawa mo, hindi ka na makakaulit. Okay, may mga kaibigan ka bang laging kang pinagchichismisan at laging ikaw pinag-uusapan? Lapitan mo sila and say, thank you. Hindi ko alam na grabing importante ako sa inyo na naglalaan kayo ng oras para lang pag-usapan ako. Guys, we're here to explore and enjoy life. We're not here to control and you can never do that. Just always smile. Ang pinaka-happiest na tao sa mundong to, sabi nga nila, ako marami nagtatanong sa akin, what is my secret? Bakit ako naging napaka-successful? Simple lang. Yung pagiging bata ko hindi nawala. I could always smile. I don't care sa sasabihin ng ibang tao. Kung lagi mong iniisip ang sasabihin ng ibang tao, you will never be happy. Ako, kaya ko pa rin still magsakay ng taxi ngayon. Bakit? Ang sarap kaya. Ang bill ko, 150, bibigyan ko 1,000. Di nakakatulong pa ako. I want to earn so much. Actually, my goal of 2018, I want to earn 1 million per day. Pero, wala pa akong planong ipunin yung pera. Ipamimigay ko rin siya lahat, itatapon ko rin siya. Why? Kung masamang mag-hoard ng bigas, bakit hindi bawal mag-hoard ng pera? Kung meron sana 1 bilyonaryo na mawawala, magkakaroon ng 1,000 na milyonaryo. Now, kung may batas na minimum wage, bakit walang batas na maximum wage? How I wish we could, sabi ko, how I wish I could erase money and lahat tayo magiging mayaman. Now, I don't have plan para maging politician, pero isa po to sa way na nakikita ko na kaya natin ma-inspire ang kapwa Pilipino na the moment hindi ka naaasa sa ibang tao, mas magiging mabilis ang pagiging successful mo sa buhay mo. And if you love yourself, you could always love someone. You can never love someone if you don't love yourself. You can never give what you don't have. Now guys, for me, starting today, talk to yourself. Umarap ka sa salamin or maghanap ka ng isang lugar na sobrang tahimik, tapon muna cellphone mo, off muna wifi nyo. Mupo ka, ask yourself, if you will have the choice, ano ba talaga gusto mo sa buhay? Kasi I'm sure more than 80% sa room na to, you're doing things na hindi mo naman gustong gawin. Parents, if you still have children na bata pa, don't ever do this. Anak, gusto ko yung pangarap ko, ikaw tumupad. Hindi po namin kasalanan kung hindi nyo po tinupad mga pangarap nyo. Bakit kailangan kami? Anak, yung boyfriend mo hindi ko gusto. Mas gusto ko yung dati. Eh kung kayo may gusto kayo, sumama.
Don't ever compare your children sa isa pang anak mo kasi bottom line, kaya po meron fingerprint, it is a reminder that we have our own identity. We have our own strength, we have our own weakness. The moment umaharap ka sa salamin, make it sure na natutuwa ka naman sa nakikita mo. Hindi na lang tuwing humaharap ka sa salamin, sana kamukha ko si ganito, sana kating katawan ko si ganito. Anong kasalanan sa'yo ng sarili mo na yan ang kasama mo palagi, hindi mo pa ma-appreciate? Ako, lagi kong sinasabi, if you want to change your life, 6 straight months, stop watching this. Why? This box will never make you happy. Paano kanya bibentahan kung masaya ka? Lagi kanya sasabihin kulang kilay mo. Yung takong mo hindi bagay, nasa likod, nasa unahan na ngayon. Dapat ganito. Yung TV mo mataba, flat na ngayon. Di ba kapapanood mo, lalo kang gastos ng gastos? Imbis masaya ka naman. Ito, mga babae, okay naman kayo ng boyfriend mo, nanood ka ng love story. Di ba nag-away tuloy kayo? Bakit yung ginawa ng bida, hindi mo ginagawa sa akin? O di ba nagkaroon tuloy ng comparison? Now guys, don't ever believe na mas maganda pa yung totoo nyong buhay kaysa sa box na to. Why you're spending more than 2 to 3 hours per day nyo manood dito, sasabihin nyo wala akong time. Tapos nood ka naman ng nood dyan. Eh kailan ka ba yumaman ka? Papanood mo nyan. Dumadagdag lang kuryente nyo. If your life will be a movie, ang buhay nyo magiging pelikula at ang pinaka last part is today. Are you going to watch your story from the start hanggang matapos nang walang alisan na na-excite ka? Na imagine mo ba gaano ka boring buhay mo? Pumasok ka ng school, lumabas ka ng ganito, gising ka ng ganito, yung sweldo mo, pambayad, yung sweldo mo kasi tinawag na payslip kasi pagkapi, umi-slip lang, yung sweldo mo 15, pambayad mo ng 30, paikot-ikot lang. Gusto mo bang gano'n na buhay? Now, if naboboring ka sa buhay mo, later, after talking to yourself, anong gusto mo, sulat ka na ng script ng bago. Kung meron kang choice kung anong gusto mo mangyari, sulat mo nang wala man lang limit na iniisip. Always remember, God created us on His own image and likeness. You're already perfect. You just need to appreciate yourself. Kasi napakaganda na po ng pagkakagawasan. Kaya para sa akin guys, sana po isa lang wini-wish ko. I want next year, kayo naman po ang nakatayo sa stage na to. At kayo naman po ang nagkukwento ng sarili nyo pong story. Again, this is Joseph Lim. Good morning po and thank you po. It's all about where you're going, no matter where you've been.